Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1270-76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumigil ka. Gaano kalakas ang maglakas loob na pumasok sa Life Origin Sect at pumatay? Ang dalawang elder ng Life Origin Sect na kalalabas lang ay nakita na si Elder Yu ay naputol sa dalawa at napasigaw sa galit. Ang Life Origin Sect ay isang peak 4-star faction, ngunit may naglakas loob na manghimasok at umatake sa isang elder. Dumating kayong dalawa sa tamang oras. Biglang lumingon si Francis sa dalawang eksperto sa Ancient God na naniningil sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminto ang matandang lalaki na may itim-berdeng balat, ang kanyang mga mata ay naging madilim. Pinili talaga ng binatang ito na huwag tumakbo sa harap ng dalawang eksperto sa sinaunang Diyos, sa halip ay humarap sa kanila. Natagpuan ng elder ang sitwasyong ito na lubhang kakaiba. Ang isa pang elder ay nagsimulang maingat na siyasatin si Francis. Third elder, fourth elder, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Bilasan mo at patayin mo siya. Nagsimulang sumigaw ng husto ang nawasak na si Elder Yu. Ngunit sinuri ng dalawang elder si Francis ng may malalim na mga tingin, hindi ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ikaw ay. Habang sinusuri ng dalawang elder si Francis, bigla silang may naalala at ngumisi. Matagal na nilang narinig na ang ilang walang katulad na henyo ay lumitaw sa espiritual na lahi, isa na umabot sa rank 6 sa kanyang pambihirang tagumpay. Ang kaliwang mata at buhok ng henyong ito ay may kakaibang kulay. Nakarinig lang sila ng mga chismis at hindi nila nakita ang henyong ito para sa kanilang sarili, kaya hindi nila nakilala si Francis sa simula. Ako ay isang pangunahing disipulo ng espiritual na lahi, Francis. Tinapos ni Francis ang mga salita ng dalawang elder na iyon. Siya na talaga. Nagulat ang dalawang matanda, at pagkatapos ay natarante sila. Ang Life Origin Sect ay isa sa mga paksayon sa ilalim ng spiritual race. Bakit pumunta si Francis para manggulo dito? Isang taon na ang nakalilipas, isinama ko ang isang bloodline descendant ng Eye of Life to the Life Origin Sect sa pag-asang maaligan at sanayin siya ng Life Origin Sect. Ngunit hindi ko inaasahan na, pagkatapos kong umalis, gagawin ni Vincent ang kanyang pribadong pagnanais, na naghahangad na kunin siya para sa kanya sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanyang pagkakakulong sa buong oras na ito. Malamig na inilatag ni Francis ang sitwasyon. Ang mata ng buhay. Ang dalawang Life Origin Sect elders ay parehong nagulat. Sabay-sabay na lumingon ang dalawa kay Hana. Ito talaga ang mata ng buhay. Matapos kumpirmahin ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang matalas na sentido, ang dalawang elder ay mas natulala. Tapos na. Alam ni Elder Yu na hindi na siya makakatakas. Ngunit kahit na ang kanyang paglilinang ay baldado, mayroon siyang paraan upang simulan muli ang kanyang paglilinang, kahit na ang proseso ay magiging mas mahirap. Kuya Yu, napakatapang mo. Ang dalawang elder ay biglang naging malungkot habang sila ay malamig na tumitig kay Vincent. Hindi na kailangang banggitin ang potensyal ng mata ng buhay. Kung ang taong ito ay naging bahagi ng Life Origin Sect, tiyak na siya ay naging isa sa pinakamalakas na eksperto nito. Marahil ay naipadala nila ang mata ng buhay sa buhay na banal na lupain. Magkakaroon pa rin siya ng magandang kinabukasan habang ang Life Origin Sect ay magkakaroon din ng malaking benepisyo. Napansin din ni Elder Yu ang potensyal na ito, kaya sinubukan niyang gawing kasama sa cultivation si Hana. Kung nagtagumpay siya, tatayo sana siya para mas makinabang, at hindi sisisihin ng Life Origin Sect si Elder Yu. Ngunit ang mahalaga, nabigo siya. Ngayon, hindi lamang mawawalan ng mata ng buhay ang Life Origin Sect, ngunit nasaktan din nila si Francis, isang pangunahing disipulo ng espiritual na lahi. Dumating kayong dalawa sa tamang oras. Kasalukuyan akong nagpaplano na personal siyang patayin, diretsyong nagsalita si Francis sa dalawang elder. Execution. Agad na napatras si Elder Yu sa gulat. Hindi ba sinabi ni Francis na mapilayan lang niya ang kanyang cultivation? Kailan ito naging execution? Kung hindi mo lang binyantaan ang buhay ni Hana, marahil ay pinayagan kitang magpatuloy sa pakikibaka sa pintuan ng kamatayan. Ngumisi si Francis.
Noong una ay binalak niyang iligtas ang buhay ng taong ito, ngunit nagkamali si Vincent. Nagpalitan ng tingin ang ikatlo at ikaapat na elder ng Life Origin Sect at nagsimulang mag-message sa isa't isa. Mabuti man o masama, si Elder Yu ay isa pa ring rank 6 True God at isang elder. May halaga pa rin siya para sa Life Origin Sect. Gayunpaman, kung naranasan nila ang sama ng loob ni Francis para sa kapakanan ni Vincent, ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Kaibigang Hanford, Elder Yu mabuti man o masama ay isa pa ring rank 6 True God at elder ng Life Origin Sect. Umaasa kami na maaari mong iligtas ang kanyang buhay alang-alang sa Life Origin Sect. Nagsalita ang lantang elder. Ang Life Origin Sect ay handang magbayad ng malaking halaga ng God Crystals at Herbs para mabayaran si Friend Hanford at bayaran ang buhay ni Vincent. Nagmamadaling dagdag ng matandang babae. Sunod-sunod na nagsalita ang mga elder. Ang kanilang mga salita ay bunga ng kanilang talakayan. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, maaari nilang makuha ang pabor ni Francis habang iniligtas din ang buhay ni Vincent. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay may napakaraming potensyal. Kaibigan pa nga niya ang isang inapo ng mata ng buhay. Kung maaari silang makipagkaibigan sa pares na ito, makikinabang lamang ang Life Origin Sect. Sa gilid, nagalak si Vincent nang makitang gustong iligtas ng dalawang elder ng sekta ang kanyang buhay. Nagpapaalam ako sa iyo, hindi nagtatanong. Ungol ni Francis, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang tatlong elder ng Life Origin Sect ay agad na napangiti sa mga salitang ito. May bakas ng bahagyang displeasure sa mukha ng third elder at fourth elder, ngunit takot lang sa mukha ni Elder Yu. Hindi niya inaasahan na si Francis ay magiging matigas ang ulo upang hindi bigyan ng anumang mukha ang dalawang elder na ito. Boom! Hiss! Ang hindi mabilang na puting arko ng kidlat ay nagsimulang kumalusko sa kaliwang mata ni Francis, at ang destruction intent na maaaring magwasak ng mga kaluluwa, na sinamahan ng malakas na ripples ng kaluluwa, ay nagsimulang dumami. Hindi. Pangatlong elder, ikaapat na elder, magmadali at hikayatin si Francis. Naramdaman ni Elder Yu ang kanyang nalalapit na kamatayan at agad na nagsimulang magmakaawa at magmakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang I-bloodline technique ni Francis. Kakrak! Isang baluktot na bolt ng Tribulation Lightning at isang kumikislap na apoy ang sumabog sa kaluluwa ni Elder Yu. Nagawa niya lamang na maglagay ng isang maliit na pakikibaka bago ang kanyang kaluluwa ay nalipol. Agad na kamatayan. Iyon ay isang soul eye bloodline technique na may Tribulation Lightning energy. Ang dalawang elder ng Life Origin Sect ay natakot sa tanawing ito. Narinig nila na direktang nakamit ni Francis ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, ngunit kailangan lang niya ng isang sulya para patayin ang isang tao sa parehong rango. Nahirapan silang maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng I-bloodline ni Francis. Ito ay hindi bababa sa par sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Ang gayong talento at lakas ay sadyang nakakatakot. Kaibigang Hanford, si Elder Yu ay patay na, ngunit itong kaibigan mong may mata ng buhay ay maaaring manatili sa Life Origin Sect. Hayaan ang ating Life Origin Sect na magbayad sa kanya. Ang Life Origin Sect ay magagarantiyahan na ang ganoong bagay ay hindi na mauulit. Sa pagkamatay ni Elder Yu, ang galit ni Francis ay dapat na nailabas, kaya ang lantang matanda ay nagsimulang gumawa ng mapayapang mga panawagan. Hindi mapigilan ni Francis na matawa habang naghahanda siyang tumanggi. Hindi, ayaw kong manatili dito. Agad na sabi ni Hana. Lahat ng tao rito ay isang supreme expert habang siya ay isang quasi-god lang, kaya mas pinili ni Hana na manahimik kanina. Ngunit ngayon, tahasang sinabi ni Hana ang kanyang opinyon. Kung ganoon ay umalis na tayo. Bahagyang ngumiti si Francis, winalis si Hana, at umalis sa Life Origin Sect. Damn! Napakayabang ng batang iyon. Pinapatay niya ang isang elder ng Life Origin Sect at aalis lang. Ang mukha ng lantang elder ay naging yelo sa sandaling umalis si Francis. Wala na tayong magagawa. Kung tutuusin, malinaw ang mga krimen ni Vincent, at kahit na tayo ay gumawa ng kaguluhan tungkol dito, ang Life Origin Sect ay kakaunti ang kikitain. Maaari pa nga nating masaktan si Francis. Hindi ito katumbas ng panganib. Napabuntong hininga ang matandang babae.
Gaano kakilay-kilabot? Ito si Francis. Naglakas loob siyang pumasok at patayin si Elder Yu. Ang mga alagad na nagtipon sa lugar ay nagsimulang masigasig na talakayin ang kaganapang ito. Nang malapit na siyang umalis sa Life Origin Sect, itinulak ni Francis si Fernan sa kanyang interspatial dimension gamit ang kanyang manggas. Nang tapos na ang lahat, umalis si Francis sa Life Origin Sect at nagsimulang maglakbay pabalik sa spiritual race. Salamat sa pagligtas sa akin ulit. Nabawi ni Hana ang kanyang dating kalmado, ang kanyang mukha ay muling masigla at magiliw. Ako ang nanggulo sa iyo. Dapat hindi kita iniwan sa kanya noong una, kaya tama lang na iligtas kita, diretsyong sabi ni Francis. Ang dalawa ay gumugol ng higit sa 30 taon na magkasama sa paglalakbay mula sa Gulong Zone hanggang sa Ziling Zone, at ang kanilang relasyon ay unti-unting nagbago sa paglalakbay na ito. Napansin ni Francis na may hindi tama sa sitwasyon ni Hana, kaya natural na hindi niya ito maiiwan doon. Hindi nagmamadaling bumalik si Francis. Paminsan-minsan ay humihinto siya at nagpapahinga sa Exchange Spiritual Hall. Sa isang tiyak na araw, kinuha ni Francis ang malaking stack ng mga imbitasyon na natanggap niya at sinimulang tingnan ang mga ito. Ang balita ng Francis na direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm ay nagpadala ng shockwave sa buong Ziling Zone. Gayunpaman, ipinakita lamang ni Francis ang kanyang kapangyarihan sa espiritual na lahi, kaya ang ibang mga paksayon ay nanatiling nagdududa tungkol sa pagiging tunay ng sitwasyon ni Francis. Nang dumating sila sa espiritual na lahi upang bisitahin si Francis ay nasa hiwalay. Kaya, naglabas sila ng mga imbitasyon ni Francis. Sa sandaling bumisita si Francis, mapapatunayan ng mga paksayon na ito ang mga katotohanan para sa kanilang sarili. Kasabay nito, kung ito ay totoo, ang mga paksayon na ito ay hindi maiiwasang subukang mag-recruit kay Francis at bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Kahit ang Life Sacred Land ay nagpadala ng imbitasyon. Kinuha ni Francis ang isang liham na may kakaibang berdeng mga inscription mula sa pile. Ang Life Sacred Land ay ang Panginoong paksayon ng Ziling Zone. Bagamat hindi mahalaga kung pumunta siya o hindi pa nakapunta si Francis sa isang God Realm Sacred Land noon. Medyo na-curious siya kung ano ang mga ito. Marahil ay maaari kong ipadala si Hana sa Life Sacred Land. Isang ideya ang biglang naisip ni Francis. Bagamat masisiguro niya ang kaligtasan ni Hana sa espiritual na lahi, sa mga tuntunin ng kanyang mga inaasahan sa hinaharap, walang mas magandang lugar kaysa sa Life Sacred Land. Bukod dito, si Hana ay mayroon ding mahalaga at mabigat na pasanin ng muling pagbuhay sa Spirit Grass Gate. Bilang resulta, naramdaman ni Francis na ang Life Sacred Land ay ang perpektong pagpipilian para kay Hana. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong malayo sa landas. Tiningnan ni Francis ang mapa sa kanyang isip. Makalipas ang ilang saglit na pahinga ay nagsialisan muli ang dalawa. Hana, tingnan natin ang Life Sacred Land, sabi ni Francis bago umalis. The Life Sacred Land. Pwede ba tayong pumunta? Ang mga mata ni Hana ay kumikinang sa masiglang liwanag. Bilang miyembro ng isang paksayon na dalubhasa sa Medicine Dao, natural na alam niya ang tungkol sa Life Sacred Land. Ang Life Sacred Land ay maaaring ituring na isang sagradong lupain para sa bawat practitioner ng Medicine Dao, ang lupain ng kanilang mga pangarap. Kung ganoon ay umalis na tayo. Matapos matanggap ang pag-aproba ni Hana, inayos ni Francis ang kanilang ruta. Makalipas ang 4 na buwan, narating ng mag-asawa ang gitna ng Ziling Zone, malapit sa mga lupain ng Life Sacred Land. Bago pa man nila marating ang aktwal na Life Sacred Land, naramdaman na ni Francis na ang konsentrasyon ng Heaven Earth Yuan Chi ay nasa parehong antas ng lugar na inookupahan ng mga periphery na disipulo ng spiritual race. Bukod dito, ang hangin ay makapal sa sigla. Ang paghinga lang nito ay magiging relax na ang katawan. Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang sumilip sa malayo. Sa gitna ng isang malawak, mapusyaw na berdeng fog ay isang napakalaking sinaunang puno ng buhay. Ang sinaunang punong ito ay tila nag-uugnay sa langit at lupa. Ang lugar na sakop ng canopy nito ay mas malaki kaysa sa buong teritoryo ng spiritual race. Napakalaking puno. Si Francis ay nabigla sa tanawing ito. Ito ang pinakamalaking puno na nakita niya sa buong buhay niya. Ang lugar na sakop ng napakalaking punong ito ay isang malayang sukat.
Napapaligiran ito ng mga layer ng array na pumutol dito mula sa labas ng mundo. Sa ganitong kalayuan, hindi nakikita ni Francis ang loob. Habang naghahanda siyang tumungo sa Life Sacred Land, ang kaliwang mata ni Francis ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa malapit sa ilalim ng lupa. 1271. Underground. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin sa isang lugar na 100,000 li sa ilalim ng lupa. Ang isang masamang mukhang lalaki na nakasuot ng itim na damit na nagpapakita lamang ng kanyang mukha ay mabilis na lumipad sa mundo. Ang taong ito ay nagsumikap na itago ang kanyang aura, at ang aktibidad na ginawa niya habang naglalakbay sa ilalim ng lupa ay napakaliit na halos hindi siya matukoy. Ang napakagandang sining ng Earth Escape ay isang bagay na kahit si Francis ay mahihirapang gawin. Biglang, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila may naramdaman at tumingin sa direksyon ni Francis. Iyon ay. Biglang nanlamig ang mukha ni Francis sa gulat. Anong mali? May napansin si Hana na kakaiba kay Francis at hindi niya maiwasang magtanong. Hindi pinansin ni Francis si Hana at patuloy na tumitig sa kanang mata ng lalaking nakasuot ng itim. Ang mata ng napakaraming anyo. Isa sa mga clone ni Francis ay mayroong Eye of Myriad Forms, kaya halatang nakilala niya ito. Siyempre, ang pinakakamangha-mangha sa lahat ay ang taong ito ay mayroon lamang isang mata ng myriad forms ang kanyang kanang mata. Sa sandaling ito, ginagamit ng lalaking nakasuot ng itim ang Eye of Myriad Forms upang kontrolin ang kapangyarihan ng lupa. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na lumipat sa mundo habang gumagawa ng napakakaunting mga ripples ng enerhiya. Napansin talaga ako ng batang iyon. May espesyal ba siyang eye bloodline? Deep underground, medyo nagulat din ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mata ni Francis ay tila napaka-abnormal, kaya ipinalagay ng lalaking nakaitim na damit na ang mata ni Francis ay may sensory type. Kung hindi, imposibleng mapansin siya. Manem. Ang mata ng buhay. Biglang ibinaling ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang tingin kay Hana. Hey, kung ihahatid mo sa pintuan ko, hindi ako magalang. Malungkot na tumawa ang lalaking nakaitim na damit bago lumipat ng direksyon at bumaril kay Francis. Pagpatay ng layunin. Isa rin siyang sinaunang Diyos. Bumaba ang ekspresyon ni Hanford Fenn. Hindi matukoy ni Francis ang eksaktong antas ng cultivation ng taong ito, ngunit naramdaman niya na ang taong ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa Ancient God Black Heaven. Bilang karagdagan, nakikita rin ni Francis na ang taong ito ay nagtatarget kay Hana. Dahil dito, medyo nalito si Francis. Si Hana ay karaniwang hindi nagpakita sa Zilling Zone, at ito ang kanyang unang pagbisita sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, nakita ng lalaking nakaitim na damit na ito si Hana at agad na sumabog na may layuning pumatay. Anuman, hindi hahayaan ni Francis na magtagumpay siya. Whoosh! Ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay bumaril sa lupa patungo kay Francis. Naghanda din si Francis para ipagtanggol ang sarili. Ngunit nang ang lalaking nakasuot ng itim ay 20,000 lipa mula kay Francis, bigla siyang tumigil. Dumating na ang mga tao ng Life Sacred Land. Ungol ng lalaking nakaitim na damit. Hey, pakakawalan na muna kita. Nagpadala ng mensahe ang lalaking nakaitim na damit bago muling nagpalit ng direksyon at tumakas sa malayo. Sino ito? Ang biglaang mensaheng ito ay nagdulot ng pagkataranta at pag-iingat ni Hana. Ang isang tao sa kanyang paglilinang ay lubos na walang kakayahang makita ang pag-iral ng lalaking nakaitim na damit. Ibinaling ni Francis ang kanyang medyo madilim na tingin sa landas sa unahan. Isang grupo ng 3 tao na naglalabas ng malakas na pisikal na presyon ay papalapit na. Sino kayong dalawa? Ang pinuno ng grupong ito ay isang kabataang nakasuot ng asul na balabal, at kakaiba ang hitsura niya sa kanyang mukha. Ang taong ito ay isang sinaunang Diyos habang ang dalawa pa ay rank 6 true gods. Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa Life Sacred Land, walang pakialam na sabi ni Francis, ang liham ng imbitasyon ay lumabas sa kanyang kamay. Inis ka ng divine sense ng Blue Robe Youth ang imbitasyon, at pagkatapos ay nagulat siyang bumaling kay Francis. Ikaw si Francis. Ang kabataan ay may kaina-hinalang tumingin kay Francis. Ang 2 tao sa tabi ng binata ay nagulat din kay Francis.
Ang bagay tungkol kay Francis ay lumikha ng walang maliit na kaguluhan sa Life Sacred Land. Ang lahat ay naging lubhang interesado sa henyong ito. Si Hana ay maingat na tumayo sa gilid. Sa kanyang mga mata, ang mga tao sa Life Sacred Land ay pawang marangal na eksperto. Ngunit sa oras na ito, tila sinusuri ng binata na nakasuot ng asul si Francis na may pagtataka sa kanyang mukha. Para bang si Francis ay may mas kagalang-galang na katayuan kaysa sa kabataan. Kung gusto mong makapasok sa Life Sacred Land, kailangan mong ipasa ang inspection ko. Kung tutuusin, madaling baguhin ang panlabas na anyo ng isang tao. Baka may taong magtatangka na itago ang sarili bilang Francis at pumuslit sa Life Sacred Land. Matigas na sabi ng binata na nakasuot ng asul. Bahagyang kumunat ang noo ni Francis. Kahit nakatanggap siya ng imbitasyon, isinailalim pa rin siya sa inspection. Good sir, please don't take offense. Normally, natural na hindi na kailangan ng ganoong hakbang pero ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo kakaiba, kaya ang kabataan ay mukhang medyo nahihirapan. Ayos lang. Paano gagawin ang inspection? Nakita ni Francis na talagang may dahilan para sa inspeksyong ito, kaya pumayag siya. Minsan nakipag-away si Walter kay Francis, at may kaunti akong nalalaman tungkol sa labanang ito. Gusto kong subukan ang iyong katawan. Nakangiting sabi ng binata. Bagamat ang Life Sacred Land ay kasalukuyang nasa isang espesyal na sitwasyon, talagang hindi kailangan ni Francis na ipasa ang kanyang inspection para makapasok. Gayunpaman, ang kabataang nakasuot ng asul na damit ay interesado kay Francis, kaya ginamit niya ang dahilan upang makita sa kanyang sarili kung ang lakas ni Francis ay maihahambing sa lakas ni Walter. Ang panlabas na anyo ng isang tao ay madaling baguhin, ngunit sa halip mahirap baguhin ang mga katangian ng pamamaraan ng paglilinang ng isang tao, dagdag pa ng kabataang nakasuot ng asul na damit. Nagulat ang dalawang katabi ng binata. Alam nila na gusto ni Kyle na makita mismo ang lakas ni Francis. Ngunit si Kay ay isang ancient god prodigy ng nakaraang henerasyon habang si Francis ay isa lamang rank 6 true god. Paano ito posibleng maging isang patas na laban? Good sir, be at ease. Gagamitin ko lang ang 40% ng aking lakas. Dahil nagawa mong talunin si Walter, dapat kayanin mo ito, dagdag ni Kay. Si Walter ay may Eye of Life at naabot na niya ang tuktok ng rank 6. Siya ay may antas ng lakas na katumbas ng isang sinaunang Diyos na gumagamit ng 40% ng kanilang lakas. Gayunpaman, si Kai ay isang henyo ng nakaraang henerasyon ng Life Sacred Land, kaya 40% ng kanyang lakas ay malamang na mas malakas kaysa sa buong kapangyarihan ni Walter. Okay. Tumango si Francis. Tuwang-tuwa si Kai nang makitang sumang-ayon si Francis. Ang iba pang dalawang miyembro ng Life Sacred Land at Hana ay agad na umatras sa isang tiyak na distansya upang hindi mahuli sa labanang ito. Magsimula na tayo. Good sir, mag-ingat po kayo. Nakangiting babala ni Kai. Ilang sandali pa, biglang lumaki ng kaunti ang kanyang katawan, lumilitaw ang mga pilak na tato sa kanyang balat na nagpakawala ng malakas na pisikal na pressure na naging sanhi ng pagbigat ng paligid. Kahit na nasa 40% lang ang lakas, ang Silver Star Dense body ni Kai ay nagbibigay pa rin ng napakalakas na pressure. Parang mas lalo siyang umunlad. Ang dalawang iba pang miyembro ng Life Sacred Land ay medyo mas malapit sa lugar ng labanan, kaya naramdaman nila ang pisikal na pressure na iyon. Whoosh! Nagtransform si Kai sa isang silver streak ng liwanag at bumaril kay Francis. Napangiti siya ng mahina at sumuntok. Sa sandaling siya ay sumuntok, isang pilak na mabituing kamao ang lumitaw sa hangin, na nag-iiwan ng bakas ng mga pagsabog habang ito ay lumipad sa himpapawid. Hindi nababagabag, inactivate ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at ipinalibot ang kanyang 5 Elements Divine Power bago ibinato ang kanyang sariling suntok. Sa rank 6 True God Cultivation lang, si Francis ay hindi kailanman magiging kapareha ni Walter maliban kung ginamit niya ang kanyang Eye Bloodline, kaya natural na hindi siya mapapantayan ni Kai. Kaya, ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang pisikal na lakas. Boom! Bang! Nagkaroon ng nakakabinging salpukan ng metal nang magsalubong ang dalawang kamao. Hiss! Manen ipis, puting arko ng kidlat ang kumalusko sa buong katawan ni Kai. Nakaramdam si Kai ng bahagyang pamamanhid sa buong katawan niya.
Nakuha niya. Bahagyang natigilan si Kai. Batay sa kanyang nalalaman, nagawa lamang ni Francis na talunin si Walter dahil sa kanyang eye bloodline. Gayunpaman, hindi ginamit ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang mata ngunit nagawa pa rin niyang harangan ang suntok. Ang kanyang pisikal na lakas ay mas malaki pa sa sinabi ni Walter kaysa loob-loob na ungol. Wala siyang ideya na si Francis ay nagtatago ng kanyang lakas noon at si Francis ay nakagawa din ng karagdagang pag-unlad sa panahong lumipas. Paano ito nangyari? Siya ang kumuha ng pag-atake. Nagulat din ang dalawa pang miyembro ng Life Sacred Land. Kunin mo ang isa pang suntok ko. Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni Kai. Sa totoo lang, kung gusto lang niyang siyasatin si Francis, sapat na ang unang pag-atake na iyon. Gayunpaman, nagawa ni Francis na ganap itong makuha ng walang kaunting kakulangan sa ginhawa. Isa itong malaking dagok sa isip kay Kai. Siya ay isang kahangahangang sinaunang Diyos, ngunit hindi siya maaaring gumawa ng anumang pag-unlad laban sa isang rank 6 na tunay na Diyos. Boom! Si Kai ay bumaril sa langit, nagtayo ng kapangyarihan, at pagkatapos ay bumaril pabalik. Mula sa di kalayuan, parang may bumagsak na napakalaking pilak na bundok mula sa langit. Ginagamit pa rin ni Kai ang 40% ng kanyang lakas, ngunit dahil siya ay bumulusok mula sa langit, ang kanyang pag-atake ay mas malakas. Boom! Sineseryoso ni Francis ang pag-ataking ito, at ang kanyang katawan ay agad na napalibutan ng isang dumi ng 5 kulay na kidlat. Boom! Hiss! Habang papalapit si Kai kay Francis, nagsimula siyang makaramdam ng pagkaharang at panghina ng kapangyarihan ng 5 Elements Tribulation Lightning Domain. Malapit nang tumama ang kamao ni Kai kay Francis. Bahagyang tumingkayad si Francis, at ang 5 Elements Tribulation Lightning Domain ay biglang namuo sa kanyang palad, pagkatapos ay nagpaputok siya ng isang atake sa palad. Pinagsama ni Francis ang lahat ng kanyang pisikal na lakas sa 5 Elements Tribulation Lightning Domain at itinoon ito sa isang palad. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawa, at napaatras si Kai ng napakalaking kapangyarihan ng pisikal na enerhiya ng kidlat. Paano naging ganito? Napaatras si Kai dahil sa gulat para itago ang katotohanang itinulak siya ni Francis pabalik. Ikaw talaga si Francis. Si Kai ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Sa dalawang lugar na napakalayo sa lugar na ito, may dalawa pang team mula sa Life Sacred Land, bawat isa ay pinamumunuan ng isang sinaunang Diyos. Hindi ko akalain na si Kai ay magdurusa sa pagkawala. Mas malakas pa ngayon si Francis kaysa noong natalo niya si Walter. Bumantong hininga ang dalawang sinaunang Diyos bago pinalayo ang kanilang mga koponan. Dadalhin ko kayong dalawa sa Sacred Land, sabi ni Kai kay Francis, at pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang dalawang kasama at nagutos, patuloy kayong dalawa sa paghahanap. Kung may natuklasan kayo, ipaalam kaagad sa akin. Pinamunuan ni Kai sina Francis at Hannah habang dahan-dahan silang pumunta sa Life Sacred Land. Brother Lane, ano ang nangyari kamakailan sa Life Sacred Land? Tanong ni Francis. Sa maikling paglalakbay na ito, nakita niya ang 3 pang koponan na mabilis na umaalis. Ang bawat isa sa mga pangkat na ito ay pinangunahan ng isang eksperto sa sinaunang Diyos. Nakita rin ni Francis ang maraming patrol team sa mga hangganang rehiyon ng Life Sacred Land, mahigpit na ini-inspeksyon ang lahat ng pumasok at lumabas. Sa oras na ito, ibinalik ni Francis sa kanyang isip ang bagay na ini-inspeksyon siya ni Kai. Ito ay dahil malinaw na may isang bagay na makabuluhang nangyari sa Life Sacred Land. Si Brother Hanford ay isang pinarangalan na panauhin na inimbitahan ng Life Sacred Land, kaya sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kung ano ang nangyayari. Bahagyang napangiti si Kai. Parehong hindi maiwasan nina Francis at Hannah na tumuon sa kanya. Hindi pa nagtagal, isang mata ng buhay na inapo mula sa buhay na sagradong lupa ay lalabas, ngunit ilang sandali lamang pagkatapos umalis sa sagradong lupain, sila ay pinatay. Medyo malamig at malupit ang mga mata ni Kai. Ano? Isang mata ng buhay na inapo ng Life Sacred Land ang pinatay. Nagulat si Francis. Ang mga may-ari ng Eye of Life ay tiyak na nasa ilalim ng mabigat na proteksyon mula sa Life Sacred Land, ngunit may nangahas na patayin ang isa sa mga inapo ng Eye of Life pagkatapos nilang lisanin ang Life Sacred Land.
Bilang karagdagan, batay sa sinabi ni Kai, itong Eye of Life Descendant ay pinatay hindi nagtagal pagkatapos umalis sa mga hangganan ng Life Sacred Land. Nangangahulugan ito na ang kalaban ay nagtatago mismo sa palibot ng Life Sacred Land upang harangin at patayin ang mga inapo. Isa itong tahasang hamon sa dignidad ng sagradong lupain. Siya kaya. Ang imahe ng lalaking nakaitim na damit ay lumitaw sa isip ni Francis. 1272. May mga paksayon sa Zilling Zone na ng ahas na gumawa ng kaaway ng Life Sacred Land. Inihayag ni Francis ang pagkagulat sa kanyang isipan. Ang Life Sacred Land ay ang Panginoong paksayon ng Zilling Zone. Sa ang paksayon kabilang ang pumatay sa mga inapo ng mata ng buhay na ng ahas niyang labanan ang buhay na sagradong lupain. Kahit nakabilang sila sa ibang sacred land, ang ibang sacred land ay hindi kailanman gagawa ng ganoong halatang hamon. Ang digmaan sa pagitan ng sacred lands ay hindi maliit na bagay. Ang bagay na ito ay nangangailangan pa ng karagdagang imbestigasyon. Hindi pa rin natin matiyak kung sino ang gumawa nito, ngunit huwag maniwala na ang isang God Realm Sacred Land ay ang pinakamalakas na paksayon sa isang zona, umiling si Kai at same time na nagbabala. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Francis. Ang mga Sacred Lands ay ang Panginoong paksayon ng kani-kanilang mga zona. May mga paksayon kaya na mas malakas pa sa Sacred Lands. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay walang katulad na malawak, at mayroong hindi mabilang na mga paksayon na nagtatago sa mga anino. Ang ilan sa mga paksayon na ito ay higit na nalampasan ang antas ng 5 star na paksayon at naabot ang antas ng God Realm Sacred Lands. Patuloy ni Kai. Tumango si Francis. Hindi ito mahirap intindihin. Anumang mundo ay magkakaroon ng makapangyarihang mga paksayon na nakatago sa mga anino at hindi kilala ng mga karaniwang tao. Paanong ang isang lugar na kasing laki ng Ancient Desolate Realm of Gods ay walang ganoong paksayon? Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang isa sa mga lihim na paksayon na ito ay maaaring umunlad sa sukat na katumbas ng isang sagradong lupain. Sinundan ni na Francis at Hannah si Kai sa isang espesyal na landas. Matapos dumaan sa mga layer ng inspection, maayos silang pumasok sa Life Sacred Land. Ang Heaven Earth Yuan Chi ay maihahambing sa core area ng spiritual race, at ang lugar na ito ay makapal din ng sigla. Ang espiritual na lahi ay hindi maaaring ihambing sa aspetong iyon. Napabuntong hininga si Francis. Kung siya ay isinilang sa isang kapaligiran na tulad nito, na impluwensyahan ng lupaing ito mula sa sandali ng kanyang kapanganakan, kung gayon ang kanyang konstitusyon, sigla, at iba pang mga aspeto ay higit sa mga normal na tao. Noong una ay dinadalisay ni Francis ang kanyang katawan, kung nilinang niya ang isang napakahusay na lugar gaya ng Life Sacred Land, napinaw sana niya ang kanyang katawan ng 12-dosenang beses na mas mabilis na may 12-dosenang beses na epekto. Manem. Itong enerhiya. Nagulat ang ekspresyon ni Kai nang lumingon siya kay Hannah. Ang enerhiya ng buhay ng mundo ay lumalabas sa kanyang mga mata. Isang purong life energy ang pinalabas ng kanyang mga mata, na tila may kakayahang buhayin ang mga patay. Ito ang mata ng buhay. Nagulat si Kai. Kahit na ang Life Sacred Land ay ang huling tahanan ng lahat ng mga inapo ng Eye of Life, ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay hindi kasing dami na maaaring isipin ng isa. Kahit na ang isang inapo ng Eye of Life ay isang napakabihirang pag-iral sa Life Sacred Land. Ang kapal naman ng bloodline niya. Nakita ni Francis ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata. Sa gulong zone, si Hannah ay isang disipulo lamang ng isang ordinaryong pangkat na 4.5 bituin. Kagigising lang ng kanyang bloodline at hindi pa rin na-develop. Ngunit ngayon, ilang sandali lamang matapos tumuntong sa Life Sacred Land, nagsimulang mag-transform ang kapal ng kanyang Eye of Life bloodline. Lumilitaw na ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Ang lugar na ito ay walang alinlangan na ang perpektong lugar para sa Hannah. Francis, siya ay. Sa wakas ay nagtanong si Kai. Kaibigan ko, simpleng sagot ni Francis. Nanlamig ang mukha ni Kai.
Si Francis ay isang pangunahing disipulo ng espiritual na lahi, at ang babaeng ito ay sumama sa kanya sa Life Sacred Land, ibig sabihin ay tiyak na hindi normal ang kanilang relasyon. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang babaeng ito ay isa ng alagad ng espiritual na lahi. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil sa nangyaring swerte ng spiritual race. Tara, doon sa taas. Sabi ni Kai. Tumangala sina Francis at Hannah. Pinawi ng malawak na canopy ng puno ang araw, na ginawang dagat ng berdeng jade ang kalangitan. Maraming palasyo at pavilion na may iba't ibang laki ang naitayo sa napakalaking puno, at maraming pool, ilog, at talon ang dumadaloy dito. Kung mas mataas ang lumipad, mas naging concentrate ang Heaven Earth Yuan Chi habang bumababa ang bilang ng mga gusali. Sa harap ng isang malawak na berdeng palasyo, isang grupo ng halos 10 tao ang natipon. Ang isa sa kanila ay isang kabataang kilala ni Francis, Walter. Siya si Francis. Isang lalaking nakasuot ng Imperial Golden Robe ang lumingon kay Francis na may nagbabagang mga mata. Ito ang pinakamalakas na quasi-god prodigy ng Life Sacred Land, quasi-god Lorcan. Sa orihinal, siya ang pinaka-nakakasilaw na kababalaghan ng Xiling Zone, na maihahambing sa mga henyo ng iba pang sacred lands. Ngunit pagkatapos, ang ilang Francis ay lumabas mula sa espiritual na lahi at direktang nakamit ang rank 6, kaya nalampasan ang kanyang reputasyon. Talagang nasa rank 6 siya, kahit mahirap sabihin kung talagang nakarating siya doon sa isang pagkakataon. Ilang mga kabataang disipulo sa grupo ang nagdududa kay Francis. Bukod sa mga kabataan sa grupo, may 3 elder ng hindi maarak na paglilinang. Nagbibigay galang si Junior Francis sa mga nakatatanda ng Sacred Land. Hindi pinansin ni Francis ang nagdududa ng mga tingin ng mga kabataan at tumingin sa 3 elder. Sa oras na ito, sinusuri ng 3 elder si Francis ng matalas at kumikinang na mga mata na parang umaasang makikita siya ng buo. Para sa espiritual na lahi na tanggapin ang isang taong katulad mo ay talagang isang bagay na dapat ikainggit. Isang kulubot na matanda na nakasuot ng kulay pilak na kulay abo na damit ang humaplo sa kanyang balbas at ngumiti. Sobra akong pinupuri ng senior, magalang na sabi ni Francis. Walter, isama si Francis at ang kanyang kaibigan na libutin ang Life Sacred Land, malumanay na sabi ng kulubot na elder. Oo, Master. Magalang na sabi ni Walter at pagkatapos ay humakbang pasulong. Francis, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang paligid ng Life Sacred Land. Medyo pala kaibigan ang ugali ni Walter, ngunit nang sabihin niya ang mga salitang, Life Sacred Land, hindi niya maiwasang hindi sinasadyang magpakita ng kaunting pagmamalaki sa kanyang boses. Nang makaalis ang grupo ni Francis, ang kulubot na elder ay nagsabi, sinasabi ko sa inyong lahat ng may lubos na katiyakan na si Francis ay direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm. Dahil sa mga salitang ito, ang mga mukha ng mga kabataang alagad ay napalitan ng hindi magandang tingnan. May mga quasi-gods, true gods, at kahit ilang sinaunang Diyos sa kanila. Sila ang pinakamalakas na kababalaghan ng buhay na sagradong lupain, ngunit lahat sila ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo sa sandaling ito. Damn! Nagawa ni quasi-god Lorcan na pigilan ang sarili sa isang salita lamang na ito. Noong una, pinaplano na niyang makapasok sa Heavenly Divine Realm sa lalong madaling panahon, ngunit ngayon, gusto niyang makipagkumpetensya ng kaunti at subukan para sa rank 6 na mabawi ang ilan sa kanyang karangalan. Sa gabay ni Walter, dahan-daang nilaybot ni na Francis at Hannah ang masaganang at napakarilag na Life Sacred Land, na tila isang napakalaking gawa ng pinakamataas na sining. Mas makapal pa ang sigla dito. Nagulat si Francis. Manam. Ang silangang bahagi ng Life Sacred Land ay para sa paglilinang at pamumuhay habang ang kanlurang bahagi ay para sa pagtatanim ng mga halaman at iba pang mapagkukunan ng pagtatanim, nakangiting sabi ni Walter. Ang mga espiritual na halamang gamot ng Life Sacred Land ay sikat sa Ancient Desolate Realm of Gods para sa kanilang mataas na kalidad. Ang mga bihirang at mahalagang halaman sa labas ng mundo ay sagana sa buhay na banal na lupain.
Dinala ni Walter si Francis sa ilan sa mga spirit herb region, at dinala pa niya si Francis upang makita ang isa sa mga lugar kung saan nagtatanim ang tunay na mahahalagang halaman. Maging si Francis ay nakikilala lamang ang ilan sa hindi mabilang na mahalagang halamang itinatanim doon. Para naman sa doktor na si Hannah, siya ay hindi mabata na nasa sabik sa buong tour, ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ang sagradong lupain ay talagang isang napakagandang lugar. Emosyonal na bumantong hininga si Francis. Ang lugar na ito ay may mga damo ng halos lahat ng uri at hugis. Bilang karagdagan, mayroon itong mas malaking dami kaysa saan man. Ito rin ay tahanan ng maraming soul type na halaman na medyo bihira sa labas ng mundo. Francis, dadalhin kita sa magandang lugar. Biglang sabi ni Walter. Pinangunahan ni Walter ang dalawa sa isang medyo pal-iko-likong ruta bago sila tuluyang nakarating sa isang malaking gusali na nabuo mula sa mga baging at puno. Isang malakas na hanay ang nagbabantay sa paligid nito. Sa loob ng gusali, makikita ang mga berdeng portal ng liwanag sa mga dingding, bawat isa sa kanila ay sinusuportahan ng maraming sanga ng puno. Masasabi ni Francis sa isang sulyap na ang bawat isa sa mga berdeng portal na ito ay konektado sa isang independenteng dimensyon. Puntahan natin ang isang iyon. Itinuro ni Walter ang isang portal ng medyo madilim na lilam ng berde. Swish! Dumating ang tatlo sa isang kakaibang little world na gawa sa mga halaman. Napakaliit ng independenteng sukat na ito, at posibleng makita ang mga hangganan nito sa isang sulyap. Sa harap nila ay isang pool ng tubig na nabuo mula sa putik at baging. Isang mabangong berdeng likido ang lumutang sa pool na ito. Ang isang sulyap ay sapat na upang makita na ang likidong ito ay lubhang mahalaga. Ito ay isang pool ng buhay. Pumasok at subukan ito. Ngumiti si Walter. Pumalakpak. Tumalon si Francis. Sa isang iglap, naramdaman ni Francis na ang bawat cell sa kanyang katawan ay nagising at ginagawa ang lahat ng makakaya upang makuha ang life energy sa likidong ito. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay bumabawi sa kanyang pinakamataas na estado. Hindi nagtagal bago naramdaman ni Francis na tumaas ang antas ng kanyang sigla. Ang pool of life na ito ay isang cultivation ground na nilikha ng Life Sacred Land. Kung ang isang alagad ng Life Sacred Land ay gustong maligo sa pool na ito minsan, kakailanganin nilang makaipon ng ilang taon na halaga ng mga kontribusyon. Ang pool ng buhay na pinaliliguan mo ay para sa rank 7 Ancient Gods. Malaking pakinabang ito sa iyo. Tumayo si Walter sa gilid at nagpaliwanag. Maraming salamat. Likas na naiintindihan ni Francis kung gaano kahalaga ang pool of life na ito. Sa gusaling iyon kanina, wala pang 100 ang mga berdeng portal na iyon. Ang Life Sacred Land ay may hindi mabilang na mga disipulo, ngunit wala pang 100 pool ng buhay, at ang bawat isa ay nakatarget sa iba't ibang antas ng paglilinang. Marami sa mga portal ay isang mas madilim na lilam ng berde, na nagpapahiwatig na walang disipulo sa loob. Siyempre, hindi naman sa ayaw nilang pumasok, pero napakalaki ng presyo na hindi nila kayang bayaran. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isang tagalabas na tulad ni Francis ay maaaring magbabad sa isang pool of life para sa isang rank 7 Ancient God. Maaari kang magbabad sa pool of life sa loob ng 3 araw bawat pagbisita. Kailangan mong pahalagahan ang panahong ito. Isasama ko ang iyong kaibigan upang tumingin sa ibang mga lugar. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Walter si Hannah at umalis. Isang magandang lugar. Hindi ko papakawalan ang pagkakataong ito. Si Francis ay may kagalakan sa kanyang mukha. Siya ay naging isang rank 7 Ancient God, at ang kanyang cultivation ay hindi matatag sa maraming aspeto. Para sa rank 8, napakalayo pa rin noon. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong magbabad sa isang pool ng buhay, magagamit niya ang pagkakataon na itaas ang kanyang sigla at linangin din ang kanyang earth at wood and tents. Buzz! Bees! Ipinikit ng kalahati ni Francis ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumaas ang enerhiya ng earth at wood intent mula sa kanyang katawan upang punan ang dimensyong ito.
Nakagawa siya ng napakalaking paglukso sa pamamagitan ng direktang paggamit ng rank 7 nanograms Heavenly Divine Realm, kaya ang kanyang iba't ibang intent ay mayroon pa ring maraming espasyo upang mapabuti. Sa 3 araw na ito, kailangan kong dalhin ang aking Earth at Wood intent sa tuktok ng level 4. Habang bumubulong si Francis sa kanyang sarili, naglabas siya ng ilang intent crystals para tulungan ang kanyang sarili na linangin. Pagkalipas ng 3 araw, si Francis ay napalibutan ng kalahating transparent, manipis na fog ng dilaw at berde. Bahagyang umugoy ang putik at mga puno sa paligid, at may namumulaklak pa nga. Biglang bumukas ang maliwanag na mga mata ni Francis. Sa tulong ng Pool of Life, ang aking Wood and Earth intents ay maayos na naabot ang tuktok ng level 4. Masayang tumawa si Francis. Ang kanyang sigla ay nakatanggap din ng makabuluhang tulong. Sa sandaling ito, biglang lumitaw sina Walter at Hannah sa dimensyong ito. Si Francis, ang mga elder ng Life Sacred Land ay nais makipag-usap sa iyo. 1273. Si Francis ay medyo ayaw umalis sa Pool of Life. Habang naglalakad, nalaman ni Francis na si Hannah ay nakinabang din ng husto sa nakalipas na 3 araw. Mas marami pa siyang binisita ng mga lugar ng pagtatanim ng damo at nakakita ng maraming mahahalagang halamang gamot na hindi pa niya nakita noon. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong makapasok sa itaas na palapag ng Life Sacred Lands Lifelo Temple, kung saan nag-browse siya ng ilang sinaunang teksto na nakakuha ng kanyang interes. Dinala ni Walter sina Francis at Hannah sa isang secret hall. May 3 tao sa loob, 2 matanda at 1 kabataan. Ang isa sa mga matatandang ito ay ang Panginoon ni Walter, ang kulubat na matandang lalaki na nakita ni Francis sa simula. Ang isa pang matanda ay medyo maikli, at ang kanyang puting buhok ay may malabong berdeng kinang. Parang mas malakas pa ang aura niya kaysa sa kulubat na matanda. Sa tabi nila ay isang kabataang nakasuot ng gintong imperial na damit, quasi-god Lorcan. Nagbibigay galang si Junior Francis sa mga nakatatanda ng Sacred Land. Tumingin si Francis sa 2 matanda. Kaibigang Hanford, ang iyong huling 3 araw sa Life Sacred Land ay medyo maganda, tama ba? Diretsong sabi ng kulubat na matanda. Ito ang unang pagbisita ng Junior sa isang Sacred Land. Lahat ng nakikita ko dito ay nakikita ko sa unang pagkakataon. Prangkang sabi ni Francis. Lahat ng nakita niya sa Life Sacred Land ay ang pinakamagandang kalidad na nakita niya. Natural iyon. Ang Life Sacred Land ay may pinakamatandang kasaysayan sa lahat ng Sacred Lands at nakatayo bilang isa sa pinakamalakas. Quasi-God Lorcan ang buong pagmamalaking sinabi. Inagaw ni Francis ang kanyang kaluwalhatian, kaya ninais niyang malampasan si Francis sa iba pang aspeto at mabawi ang pakiramdam ng tagumpay. Nagpalitan ng ilang magalang na salita ang 2 panig bago pumasok sa pangunahing paksa ang kulubat na matanda. Kaibigang Hanford, ang Life Sacred Land ay nangangailangan ng talento na tulad mo. Kung mananatili ka rito, tatretuhan ka ng maraming beses na mas mahusay kaysa sa iyong pagtrato sa spiritual race. Bukod dito, isa ka ring cultivator na nagpapadalisay sa katawan na may linya ng dugo. Sa aspetong ito, ang Life Sacred Land lamang ang maaaring mag-alok sa iyo ng pinakamalaking tulong, magiliw na sabi ng kulubat na elder. Naningkit ang mga mata ni Francis. Mula sa sandaling dumating siya sa Life Sacred Land, alam niyang makakaharap niya ang ganitong sitwasyon. Alam din niya na ang kanyang itinerary sa Life Sacred Land ay napagpasyahan ng maaga ng mga elder ng Life Sacred Land. Una, makikita ni Francis ang mga mapagkukunan at kayamanan ng Life Sacred Land, at pagkatapos ay hahayaan nila siyang tamasahin ang napakalaking biyaya, ang Pool of Life. Sa huli, marami silang pangako sa kanya. Kahit sinong ordinaryong tao ay hinding-hindi tatanggi sa ganoong imbitasyon. Sa gilid, si Hannah ay labis na nasasabik. Hindi niya inaasahan na ang mga elder ng Sacred Land ay personal na mag-iimbite kay Francis. Ang pagsali sa Life Sacred Land ang pangarap ng bawat doktor. Si Hannah mismo ay minsang nanaginip tungkol dito. Sa kabilang panig, medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ni Quasi-God Lorcan.
Kapag nakapasok na si Francis sa Life Sacred Land, ang reputasyon ni Lorcan ay ganap na lulunurin ng kay Francis. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Francis ay natigilan sa lahat. Ako ay may utang na loob kay Elder para sa napakalaking pabor na ito, ngunit si Junior ay gumaganap ng maayos sa espiritual na lahi at ayaw niyang lumipat ng mga lugar sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Francis, at ang kanyang dahilan ay hindi talaga binibilang na dahilan. Sa totoo lang, naisip ni Francis ang tanong na ito bago dumating. Kung pupunta siya sa Life Sacred Land, sasama rin si Angelica sa kanya. Siya ay walang kaugnayan sa espiritual na lahi, ngunit si Angelica ay gumugol ng higit sa 30 taon doon at nakipagkaibigan sa maraming tao. Ayaw ni Francis na putulin ni Angelica ang lahat ng relasyong ito para sa kanyang kapakanan. Bukod dito, hindi binalak ni Francis na magpatuloy sa daw ng body refining, at ang kanyang mata ay walang gaanong kinalaman sa mata ng buhay, kaya ang tulong na maibibigay ng Life Sacred Land ay hindi kasing laki ng sinabi ng elder na ito. Higit sa lahat, hindi niya alam kung anong uri ng saloobin ang pinanghahawakan ng Life Sacred Land patungo sa kanyang mata ng Diyos. Ang Ninth God ay isang bagay na pinakamahalaga. Tumanggi siya. Si Quasi-God Lorcan ay nabigla at nalilito. Ang Sacred Land na ipinagmamalaki niya ay nag-alok kay Francis ng imbitasyon, ngunit tumanggi siya. Kaibigang Hanford, mayroon ka bang lihim na problema na hindi mo maibubunyag? Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, natauhan ang kulubot na matanda at nagtanong. Pumunta ako sa pagkakataong ito sa pag-asang iwan ang aking kaibigan sa Life Sacred Land. Binago ni Francis ang paksa at itinoon ang atensyon ng lahat kay Hannah. Nagbibigay galang si Junior Hannah sa mga nakatatanda ng Sacred Land. Matapos ang unang pagkabigla, maingat na nagsalita si Hannah. Pagkatapos ay binigyan niya ng maalalang sulyap si Francis. Ang mata ng buhay. Maaaring manatili siya rito. Nagsalita ang maikling elder sa unang pagkakataon. Ang mata ng buhay. Nagulat si Walter at Quasi-God Lorcan kay Hannah. Ang lahat ay nakatuon kay Francis sa buong oras na ito, kaya natural na hindi nila pinapansin ang mahinang Hannah. Gayunpaman, sa maingat na pagsisiyasat sa kanya, agad nilang naramdaman ang dugo ng isang inapo ng Eye of Life na dumadaloy sa katawan ni Hannah. Dahil wala kang planong manatili dito, ang Life Sacred Land ay hindi magiging matigas ang ulo. Kung nais mong dumating sa hinaharap, ang mga pintuan ng Life Sacred Land ay magbubukas para sa iyo kahit kailan mo gusto. Pagpapatuloy ng maikling elder. Ang mga salitang ito ay lubos na nakakagulat sa kulubot na matanda. Kanina lang tumanggi si Francis, ngunit dapat ay mayroon pa ring puwang para sa negosasyon. Maaari pa rin silang mag-alok ng mga banal na sandata, mapagkukunan, kayamanan, o mangako sa kanya ng higit pa. Ano? Si Quasi-God Lorcan ay matigas na lumingon sa maikling elder. Tinanggihan ni Francis ang imbitasyon ng Sacred Land, ngunit ang elder na ito ay napakakaibigan pa rin, kahit na ipinapahayag na ang Sacred Land ay laging handang tanggapin si Francis. Maraming salamat, Senior, sa iyong napakalaking pabor. Maingat na sinuri ni Francis ang maikling elder na ito. Nang magsalita ang elder na ito, tumahimik ang iba bilang pagsang-ayon. Parang ang pinakamalakas dito ay itong matanda. Nagpaalam ang junior na ito. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, nagsimulang magpaalam si Francis. Pagkatapos ng lahat, siya ay malayo sa espiritual na lahi sa loob ng napakatagal na panahon ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pananatili dito maaari mong ganap na mabuo ang iyong potensyal. Dito mo lamang makumplito ang misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Spirit Grassgate, sabi ni Francis kay Hannah. Nang maisip niya ang Spirit Grassgate, naging determinado ang mga mata ni Hannah. Pagkatapos magpaalam, umalis si Francis sa Life Sacred Land. Pagkatapos, inakay ni Walter at Quasi-God Lorcan si Hannah palayo. Ang dalawang matanda na lang ang naiwan sa bulwagan. Sir, bakit mo siya pinakawalan ng ganoon kadali? Ang kulubot na matanda ay medyo nalilito. Ang tunay niyang cultivation ay rank 7. Biglang proclaim ng maikling elder. Ano? Ito. Paano?
Ang mukha ng kulubot na matanda ay agad na nanlamig sa gulat. Siyempre, matutukoy lamang na ang kasalukuyang antas ni Francis ay ang rank 7. Walang makapagsasabi kung direktang naabot niya ang rank 6 at pagkatapos ay naabot niya ang rank 7 o kung siya ay direktang nakapasok sa rank 7. Bagamat nakakalungkot, dinalhan tayo ni Francis ng isang inapo ng Eye of Life. Nagbigay daan din ito sa Life Sacred Land na magkaroon ng relasyon kay Francis, sinabi ng maikling elder ang mga salitang ito bago mawala. Matapos lisanin ng Life Sacred Land, tinukoy ni Francis ang kanyang ruta at umalis para sa spiritual race. Gamit ang kanyang spiritual race core disciple token, maayos niyang nagamit ang teleportation arrays ng iba't ibang faction. Ngunit pagkatapos gamitin ang mga array na ito ng 3 beses, nagkaroon ng problema si Francis. Lumabas ka! Si Francis ay nakatayong matatag habang nakatingin sa abot tanaw. Fush! Sa sandaling ito, isang gintong bola ng apoy ang nagliyab sa buhay. Isang matangkad at matuwid na lalaki na walang braso ang dahan-daang lumabas, ang buong katawan ay tila gawa sa bakal. Ang kanyang malakas na aura ay hindi mapag-aalinlanganan ng isang sinaunang Diyos. Nadiskubre ako. Nagulat na sinuri ng lalaki si Francis. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang pinakamatalino na kababalaghan ng Zilling Zone. Labis siyang na-curious kung paano siya napansin ni Francis habang siya ay nakatago. Tila nagsimula ang Blazing Gold Ray sa kanilang operasyon nang malaman nilang umalis ako sa Life Sacred Land, na naglalagay ng mga tao sa ruta pabalik sa spiritual race. Mula sa kasuotan ng lalaki, mahulaan ni Francis ang paksayon sa likod niya. Natural na imposibleng itago ang katotohanan na si Francis ay nagpakita sa Life Sacred Land. Tumanggi ka sa imbitasyon ng Life Sacred Land, tama ba? Dahil iyon ang kaso, ang Blazing Gold Race ay hindi kailangang mag-aksaya ng oras sa pagsisikap na i-recruit ka. Ang lalaking may pugot na braso ay biglang nanlamig at malungkot. Natural na alam ng Blazing Gold Race na, kung si Francis ay lumitaw sa Life Sacred Land, tiyak na inimbitahan siya ng Life Sacred Land na sumali dito. Kung pumayag si Francis, nanatili sana siya sa Life Sacred Land. Kung tumanggi siya, babalik siya sa espiritual na lahi. Kaya, ang naglalagablab na gintong lahi ay nagtanim ng mga especially iya sa buong ruta patungo sa espiritual na lahi. Kung lumitaw si Francis, ang lalaking naputol ang braso ay agad na lalabas. Malamang na binigyan ka ng spiritual race ng ilang trump card, o kung hindi, hindi ka lalabas na napakahusay sa harap ko. Isang mapaglarong ngiti ang ibinigay ng lalaking naputol ang braso. Ngunit naparito ako na handang patayin ka. Ang iyong kapalaran ay natatak na. Biglang naging seryoso ang mukha ng lalaki habang siya ay bumaril kay Francis, ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy na may layuning pumatay. Swish! Isang pilak na bola ang lumitaw sa isang braso ng lalaki, mga puting inscription na dumadaloy sa ibabaw nito. Habang tinutulak niya ang bola pasulong, ang pilak na bola ay nagpaputok sa isang rune-covered silver screen na natunaw sa hangin. Pinuno ng spatial binding power ang mundo, pangunahing nakatarget kay Francis. Gamit ang divine artifact na ito na nagbubuklod sa kalawakan, ang Heaven Binding Pearl, hindi ka makakatakas. Ang lalaking may pugot na braso ay mabangis na tumawa habang sinisingil niya si Francis sa isang bola ng gintong apoy. Nararamdaman na ni Francis ang nakakapasong talas ng liwanag na ito. Ang Blazing Gold Race ay nirerango sa ika-21 sa 10,000 Ancient Race, sa likod lamang ng Spiritual Race. Gayunpaman, ito ay isang karera na may hindi kapani-paniwalang lakas ng labanan. Hindi ito maaaring maliitin. Ang bagay na iyon sa iyo ay matatawag ding isang space ceiling divine artifact. Hindi mapigilan ni Francis na mapangiti. Mamatay. Ang palad ng lalaki ay naging isang matalim na talim habang ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang gintong apoy. Ang lalaking may naputol na braso ay may isang medyo mataas na antas na space ceiling na banal na artifact. Pinigilan nito ang iba na gumamit ng space intent habang siya mismo ay hindi naapektuhan. Sa sandaling ito, isang maitim na pilak na roba ang lumitaw sa katawan ni Francis. Swish!
Kumalas ang robe na nagbigay daan sa isang napakaitim na anyo ng apoy na lumitaw sa harap ni Francis. Boom! Bang! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagwagayway ng magkabilang kuko na nagpakawala ng iskarlata at itim na draconic na apoy sa isang armadong lalaki. Ito ay isang eksperto na may dugo ng Destruction Dragon Race. Napaatras ang isang armadong lalaki, baka sa mukha niya ang pagkagulat. Mukhang binigyan ng spiritual race si Francis ng bodyguard. Gayunpaman, kahit na ang kalaban na ito ay may nangungunang 10 linya ng dugo, ang konsentrasyon ay napakababa. Ito ay hindi sapat upang madaig ang kanyang blazing gold race bloodline. Ang space-time robe. Ngunit nang makita ng isang armadong lalaki ang robe ni Francis, ang kanyang pagkabigla ay mas malaki kaysa noong nakita niya ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, ginamit ni Francis ang Space Intent para i-activate ang space-time robe. Whoosh! Whoosh! Ang mga kulay pilak na spatial na imahe ay tumago sa kalawakan, at ang spatial na nagbubuklod na enerhiya ay bumaba sa isang armadong lalaki. Ngayon, hindi ka rin makakatakas. Malamig na ngumiti si Francis habang binalikan niya ang mga salita ng isang armadong lalaki sa kanya. Maraming gamit ang kanyang space-time robe, at natural na isa sa mga ito ang silang space. Haha, hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Ang isang armadong lalaki ay biglang humagulgol sa pagtawa, ang kanyang mukha ay lalong nasasabik habang ang isang gintong apoy ay nagninanga sa kanyang mga mata. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi katugma para sa kanya, at kahit na ang space-time robe ay isang pinakamataas na kalidad na sandata, ito ay pangunahing nakalaan para sa suporta at pagtatanggol. Kaya, mahihirapan si Francis na saktan siya. Kung papatayin niya ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi ba't si Francis ay isang tupa lamang na naghihintay na katayin? Kahit na si Francis ay may iba pang trump card na ibinigay sa kanya ng spiritual race na naging dahilan upang hindi siya mapatay ng isang armadong lalaki, tiwala pa rin siya sa kanyang kakayahang tumakas. Pagkatapos noon, ngayong naibunyag na niya ang sekreto ng space-time robe, si Francis ay magkakaroon ng mas maraming kaaway kaysa sa Blazing Gold Race. 1274. Haha, hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Ang mukha ng isang armadong lalaki ay tuwang-tuwa, ang kanyang katawan ay nagliliyab sa gininto ang apoy na lubos na nagpapaliwanag sa nakapaligid na rehiyon. Thwish! Sa isang gininto ang iglap, ang isang armadong lalaki ay bumaril patungo sa Black Destruction Serpent Dragon na parang ang kanyang katawan ay isang matalim na espada. Sa pananaw ng isang armadong lalaki, ang tanging bagay na maaaring magbanta sa kanya ay ang Black Destruction Serpent Dragon. Kung kaya niyang patayin ito, maayos na ang lahat. Isang eksperto sa pagpapadalisay ng katawan na may kasanayan sa metal at fire intent. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging madilim. Kung ito ay kaharap sa isang ordinaryong sinaunang Diyos, ito ay may tiwala na maaari itong lumaban sa isang pagkapatas, ngunit ang isang armadong lalaking ito ay may napakataas na antas ng bloodline at napino rin ang kanyang katawan. Bukod dito, taglay niya ang talas ng elementong metal at ang lakas ng pagsabog ng elemento ng apoy. Siya ay nakakasakit at depensa na nakaimpake sa isang nakakatakot na pakete. Napakahirap para sa Black Destruction Serpent Dragon na hamanin ang taong ito na mas mataas sa antas ng cultivation. Boom! Agad na na-activate ng Black Destruction Serpent Dragon ang bloodline ng Destruction Dragon race nito. Balls of Destruction Dragon Flame ay sumambulat mula sa pagitan ng kaliskis nito. Kung hindi ka isang sinaunang Diyos, ano ang kahalagahan ng iyong bloodline? Malamig ang mga mata ng lalaking nakaarmadong sumuntok. Ang kanyang kamao ay nabalot ng gintong metal at nag-aapoy ng gintong apoy. Pagsira ng Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpalawak ng mga kuko at nilaslas ang isang armadong lalaki. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawa, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ang naitapon pabalik ng ilang dosenang talampakan. Ang buong katawan nito ay gutay-gutay, ngunit sa kabutihang palad, ang Destruction Dragon na katawan nito ay mabilis na gumaling ng mga sugat nito. Ang isang lalaking may armas ay nakatayong kasing tatag ng isang bundok.
Kahit na ang kanyang kamao at braso ay natatakpan pa rin ng mga baga ng Destruction Dragon Flame, ang kanyang espesyal na bloodline at ang kanyang cultivation ay mabilis na pinatay ang mga ito. Guru. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay medyo nalilito. Bakit hindi pa umaatake si Francis? Ang batang ito ay malamang na nagpaplanong tumakas sa sandaling simulan kung labanan itong may-ari ng Destruction Dragon Race Bloodline ng seryoso. Ang isang armadong lalaki ay medyo maingat kay Francis. Isang taong ka-level ni Francis, na walang makapangyarihang mga diskarte, ay mahihirapang saktan siya. Kapag ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo, malamang natatakas si Francis. Kaya, kailangan niyang alisin ang Black Destruction Serpent Dragon sa lalong madaling panahon. Hayaan mo akong ipadala ka sa iyong paglalakbay. Tinitigan ng isang armadong lalaki ang Black Destruction Serpent Dragon, at isang mabigat at nakakapasong makamundong enerhiya ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang lupain para sa isang radius na 10,000 li ay biglang lumubog, at pagkatapos, ang lahat ng lupaing ito ay naging isang dagat ng gintong apoy. Ang katawan ng isang armadong lalaki ay sumailalim din sa isang napakalaking pagbabago. Ang kanyang katawan ay naging isang mabangis na behemoth, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng nagninangas na gintong kaliskis. Boom! Sa sandaling ito, napilitan ng Black Destruction Serpent Dragon na maging maingat at itulak ang bloodline ng Destruction Dragon Race nito sa limitasyon. Talon ng langit, nabasag ang lupa. Ang Golden Scaled Monster ay bumaril ng may hindi kapani-paniwalang bilis upang lumitaw sa itaas ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang kanyang napakalaking kuko ay nag-iipon ng isang lakas na maaaring durugan ang halos lahat at bumagsak. Boom! Bang! Habang ang isang armadong tao na behemoth ay lumapag sa lupa, ang lupa ay yumanig, at ang mga gintong alo ng apoy ay tumakas sa lahat ng direksyon. Hindi maganda. Hindi ko ito ma-block. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang armadong lalaki ay naghahangad na tapusin ang labanan ng mabilis, na ina-activate ang kanyang bloodline at gumagamit ng kasanayan sa pakikipaglaban upang tapusin ang Black Destruction Serpent Dragon sa isang suntok. Kung aabutin ang buong bigat ng pag-ataking ito, kahit ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay hindi makakaligtas dito. Hindi man ito patay, masusugatan ito na hindi na kayang lumaban. Ngunit sa sandaling ito, natanggap nito ang utos ni Francis. Atake with all your power. Ang takot sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nawala. Destruction Dragon Breath. Ganap na nagpapalipat-lipat ang bloodline nito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglabas ng ipinagbabawal na Divine Flame ng itim at pula. Boom! Ang napakalaking bola ng itim at pulang apoy na ito isang nagninangas na araw na susunog sa lahat ay lumipad sa isang armadong lalaki. Isang mahinang pandaraya. Dudurugin ko ito ng kaunti. Walang takot ang isang armadong lalaki habang hinahangad niya itong mabilis na durugan. Ngunit sa sandaling ito, may napansin siyang kakaiba. Tahimik, isang alo ng eye intent ang lumitaw sa kanyang dibdib. Biglang, isang nakabulag na puting talim ng kidlat ang bumaril mula sa puyo ng tubig na ito. Ito ay mas matangkad kaysa sa isang lalaki at naglabas ng kakilakilabot na enerhiya ng Tribulation Lightning. Swoosh! Ang napakalaking puting talim ng kidlat ay dumiretso sa baywang ng lalaki, na naghiwa sa kanyang tiyan. Walang hiyang bastos, tinambangan ako. Agad na bumagsak ang momentum ng isang armadong lalaki, at maging ang kasanayang inihahanda niyang gamitin ay dumanas ng matinding pagbaba sa kapangyarihan. Buzz! Bees! Ang putol na bahagi ng baywang ng lalaki ay nagsimulang magkadugtong muli. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa sa paglilinis ng katawan, kaya nagtataglay siya ng isang napakahusay na kakayahan sa pagtatanggol at pagbawi. Kaboom! Sa sandaling ito, tinamaan ng Black Destruction Serpent Dragon's Destruction Dragon Breath ang isang armadong lalaki. Maririnig mula sa loob ng itim at pulang araw na iyon ang masakit na sigaw ng lalaki. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ni Francis ay hiwa lamang sa katawan ng lalaki, ngunit hindi ito nagdulot ng maraming aktwal na pinsala.
Gayunpaman, habang siya ay nagpapagaling pa, ang destructive dragon flames of the Black Destruction Serpent Dragon ay sumalakay sa kanyang katawan, na lubos na nagpabago sa kalikasan ng sitwasyon. Ang Destruction Dragon Flames ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas na, at ngayong nakapasok na sila sa katawan ng isang armadong lalaki sa pamamagitan ng nakanganganyang sugat, madaling maisip ng isang tao ang pinsalang idinudulot nito. Boom! Bang! Ang isang armadong lalaki ay sumibol mula sa itim na bola ng mapangwasak na apoy, ngunit sa ngayon, ang kapangyarihan ng kanyang Heaven Falls, Earthrench na kasanayan ay napakahina na wala itong banta sa Black Destruction Serpent Dragon kahit ano paman. May space-time robe ang batang ito, kaya magagamit niya ang Space Intent, ngunit makokontrol din niya ang enerhiya ng Tribulation Lightning. Ang isang armadong lalaki ay labis na nanlumo. Wala siyang hinulaang ganito. Ang kanyang Heaven Binding Pearl ay pinipigilan ang Space Intent ni Francis, ngunit dahil si Francis ay nakasuot ng pinakamataas na kalidad na space-time robe, ang mga pagpigil na ito ay walang silbi. Higit pa rito, may control si Francis sa Tribulation Lightning Energy, at nagamit niya ang Space Eye Bloodline Techniques para direktang ipadala ang mga pag-ataking iyon sa kanyang katawan para sirain ang kanyang depensa. Talagang alam ni Master kung paano samantalahin ang isang pagkakataon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay ngumiti habang ito ay nag-transform sa isang itim na apoy upang ipagpatuloy ang pag-atake sa isang armadong lalaki. Boom! Bang! Bumagsak! Nakarecover ang isang armado mula sa kanyang mga pinsala habang mahigpit na nakikipaglaban sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit siya pa rin ang nangunguna. Oras na para umatake. Pinagsama ni Francis ang dalawang ginintoang pakpak sa likod niya at dahan-daang lumapit sa larangan ng digmaan. Sa pag-abot sa antas ng sinaunang Diyos, matagal na niyang nawala ang bentahe ng kanyang pinong katawan. Hindi man lang siya makakatanggap ng isang suntok mula sa isang tunay na eksperto sa pagpino ng katawan ng sinaunang Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Lightning Body ay inilaan lamang na linangin sa ranggo ng 4 na tunay na Diyos. Kaya, habang nakikipaglaban sa isang armadong lalaking ito, hindi siya sasalakayin ni Francis mula sa malapitan. 5 elemento ng Tribulation Lightning Palm. Inipon ni Francis ang lahat ng kanyang lakas at nagpaputok ng malayo ang pag-atake sa isang armadong lalaki. Boom! Bang! Ang napakalaking palad ng kidlat ni Francis ay tumama sa isang armadong lalaki, na nagdulot ng pamamanhid sa kanyang katawan. Damn! Ang batang ito ay maaaring isang rank 6 True God lamang, ngunit ang kanyang intent energy ay malakas, at mayroon pa siyang Tribulation Lightning Energy. Ngumisi ang isang lalaking may hawak. Ang mas masahol pa ay si Francis ay hindi lumalapit at umaatake mula sa likod ng Black Destruction Serpent Dragon. Ngunit medyo nakalapit pa rin siya sa larangan ng digmaan. Baka makahanap ako ng pagkakataon para direktang atakihin siya. Ang isang armadong lalaki ay nagsimulang bumuo ng isang plano. Boom! Bang! Bumagsak! Sa mga pakinabang na ipinagkaloob ng kanyang katawan at bloodline, nagawa ng isang armadong lalaki na makipagsabayan kay Francis at sa Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, mabilis siyang gumagalaw upang maiwasan ang Tribulation Lightning Eye Slash ni Francis. Sa isang tiyak na sandali, si Francis ay natapos na medyo malapit sa isang armadong lalaki. Mamatay ka, Francis! Umuungal ang isang armado nang lumitaw ang isang gintong awl sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang awl na ito, ang hangin ay tila biglang napuno ng hindi mabilang na matalim na sinag ng liwanag, na pinuputol ang buong mundo sa maliliit na piraso. Boom! Swish! Ang isang armadong lalaki ay biglang sumabog sa kanyang naipon na lakas at bumaril patungo kay Francis sa isang nakakapasong ginintoang liwanag. Hindi maganda. Isang mataas na kalidad na banal na sandata. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang armadong lalaki ay hindi pa umatake kay Francis dati, ngunit iyon ay dahil hindi siya sanay sa kanyang antas ng bilis. Kung aatake siya, kailangan niyang maging ganap na tiyak na kaya niyang patayin si Francis. Ang Golden Owl ng One-Armed Man ay nagpakawala ng nakakasilaw na gininto ang ningning habang ito ay sumanib sa kanya upang maging isang nakabaligtad na pyramid.
Mamatay ka na, kuya. Tuwang-tuwa nang ngumiti ang isang lalaking nakaarmas. Ang kanyang bilis sa sandali ng pagsabog ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at ang saklaw ng kanyang pag-atake ay napakalaki na walang paraan na makaiwas si Francis. Ang kanyang rank 7 Ancient God Cultivation kasama ang kanyang mataas na kalidad na sandata ay tiyak na papatay kay Francis. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Hindi man lang sinubukang umiwas ni Francis. Boom! Tumigil si Francis na itago ang kanyang cultivation at sumabog sa kapangyarihan ng isang rank 7 Ancient God. Kahit isang rank 7 Ancient God ay mamamatay. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, naramdaman lamang ng isang armadong lalaki ang mas matinding pagnanais na patayin si Francis. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit walang takot si Francis. Ito ay dahil isa na siyang sinaunang Diyos. Ngunit si Francis ay katatapos lang pumasok sa antas ng sinaunang Diyos. Napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ng isang armadong lalaki. Swish! Isang maliit na purple na kalasag ang biglang lumitaw sa kamay ni Francis. Isa ito sa mga samsam na nakuha niya sa pagpatay sa Ancient God Night Dragon. Bagamat medyo bumaba ang kalidad nito, ganap pa rin nitong kayang harangin ang pag-atake ng isang armadong lalaki. Boom! Bang! Ang dalawang banal na artifact ay mahigpit na nagsagupaan. Mataas na kalidad na banal na artifact. Lumamlam ang ekspresyon ng isang lalaking may hawak. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Francis ng mataas na kalidad na divine artifact sa lalong madaling panahon pagkatapos maging isang sinaunang Diyos. Gayunpaman, ang mataas na kalidad na divine artifact na ito ay nasira at hindi nababagay para kay Francis, kaya nahirapan si Francis na gamitin ang buong kapangyarihan nito. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang pumutok ng mapangwasak na enerhiya ng kidlat. Masyadong malapit ang isang armadong lalaki para makaiwas. Kakrak! Ang pag-atake ng kaluluwa ay agad na naging sanhi ng pagkahilo ng isang armadong lalaki at nawala ng kontrol sa kapangyarihan ng kanyang katawan. Pagsira ng Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakawala ng mga pag-atake sa isang armadong lalaki. Tribulation Lightning Eye Slash. Nagpaputok si Francis ng isa pang diskarte sa Eye Bloodline. Swoosh! Isang talam ng puting kidlat ang nagbukas ng napakalaking sugat sa katawan ng isang armadong lalaki, na umaabot mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang baywang. Sa napakalaking puwang na ito sa depensa ng isang armadong lalaki, naging mas epektibo ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi maganda. Ang taong ito ay isang rank 7 Ancient God na may abnormally powerful Eye Bloodline. Imposibleng mapatay ko siya. Kailangan kong ikalat ang impormasyong ito. Pinigilan ng isang armadong lalaki ang kanyang sakit at nagmamadaling nagpa siya ng isang plano. Ang isang rank 7 Ancient God na may pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact ay napakahirap para sa kanya na patayin, at hindi man lang nito isinasaalang-alang ang presensya ng Black Destruction Serpent Dragon. Hey! Saan ka tumatakbo? Malamig ng inisyon ni Francis. Nabunyag na niya ang lahat ng sikreto niya, kaya paano niya hahayaang tumakas na lang ang isang armadong lalaki. Pinaputok ni Francis ang isa pang Tribulation Lightning Eye Flame mula sa kanyang kaliwang mata. Kahit na nakabantay na ang isang armadong lalaki, hindi pa rin niya kayang tiisin ang napakalaking pinsala. Nabalot ng sakit ang kanyang kaluluwa, nawalan siya ng malay. Swish! Inactivate ni Francis ang space-time robe at ipinadala ang isang armadong lalaki sa panloob na dimensyon ng robe. 1275. Matapos dalhin ang isang armadong lalaki sa space-time robe dimension, si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok din. Damn! Ako ay nasa panloob na dimensyon ng space-time robe. Pagkatapos makabawi mula sa Soul Eye Bloodline Technique, ang isang armadong lalaki ay malungkot na inisip ang kanyang paligid. Sa paligid niya ay isang malawak na mabituing kalangitan habang sa ibaba niya ay isang napakalaking kulay abong slab na bato. May isang nakaitim na damit at malamig ang mukha na kabataan sa slab na ito pati na rin ang isang itlog.
Ang binata na nakasuot ng itim ay may masama at nakakatakot na aura, ngunit ang kanyang paglilinang ay masyadong mababa para sa isang armadong lalaki na magbayad sa kanya ng anumang isip. Ang talagang ikinagulat niya ay ang presensya ng itlog na iyon. Gayunpaman, wala siyang oras na mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon ngayon. Saan mo balak tumakbo ngayon? Si Francis ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Siya ang may-ari ng space-time robe, kaya lubos niyang napigilan ang kanyang mga kalaban sa space-time robe dimension. Ngunit ang mga kaaway ay maaari ring madaling makapinsala sa core ng space-time robe sa dimensyong ito at malubhang makapinsala sa space-time robe. Swish! Ang katawan ni Francis ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa kanan ng isang armadong lalaki at nagpaputok ng isang palad. Sa kabilang panig, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglunsad ng sarili nitong destructive attack. Anong makapangyarihang pagsupil? Ngumisi ang isang lalaking may hawak. Si Francis ang master ng space-time robe, kaya ang space intent ng one-armed na lalaki ay lubos na pinigilan dito, at ang paggamit ng space-time intent ay ganap na wala sa tanong. Kaboom! Ang isang armadong lalaki ay maaari lamang itulak ang kanyang katawan sa limitasyon at ipagtanggol. Ang framework ng space-time robe ay dapat nasa gray na slab na ito. Dumiretso ang tingin ng isang armadong lalaki. Kung masisira niya ang balangkas ng space-time robe, madali niyang iiwan ang dimensyong ito. Huwag kang maglagay ng walang kabuluhang istruktura. Sa totoo lang, madali kitang napatay sa labas, at ngayong nasa space-time robe dimension ka na, mas kaunti ang iyong kapangyarihang lumaban. Itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa isang armadong lalaki at nagpakawala ng isang malakas na I-intent kasama ng isang supreme space-time intent. Space-time seal. Isang space-time intent na parehong totoo at hindi totoo ang bumaba sa isang lalaking may armas. Ito ay space-time. Ay bloodline technique. Nabaluktot ang mukha ng isang armado sa gulat na kahit ang bilis niyang magsalita ay bumagal. Ang space-time intent ay isang pinakamataas na layunin na hindi kapani-paniwalang mahirap intindihin. Para sa kapakanan ng kaiginhawahan, ang karaniwang true god ay ilulubog ang kanilang daliri sa space intent, ngunit hindi sila mag-aalala tungkol sa time intent. Ngunit sa oras na ito, gumagamit si Francis ng space-time ay bloodline technique. Higit pa rito, ang I-bloodline technique na ito ay hindi kapani-paniwalang malalim, kahit na may kakayahang pigilan ang isang sinaunang Diyos tulad ng isang taong armadong tao. Atake na ngayon! Sigaw ni Francis. Destruction Dragon Breath. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-activate ng bloodline nito at naglabas ng araw ng destructive black flame na bumalot sa isang armadong lalaki. Pagbigkis ng sumpa ng kamatayan. Kinuha ni Winford ang Staff of Death Curse at gumamit ng isang ipinagbabawal na sining. Ang Staff of Death Curse, tulad ng space-time robe, ay may set ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga lihim na sining na naitala sa loob nito. Medyo mababa ang cultivation ni Winford, kaya pangunahing umasa siya sa kapangyarihan ng Staff of Death Curse para saktan ng isang armadong lalaki. Hindi rin tumigil si Francis, nagpaputok ng 3 diskarte sa linya ng dugo ng soul sa kanyang kaliwang mata. Damn! Sisirain ko! Iyong space-time robe. Unti-unting lumitaw ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng isang armadong lalaki. Siya ay magpapasabog sa sarili. Alam kaagad ni Francis kung ano ang sinusubukang gawin ng isang armadong lalaki. Gayunpaman, dahil siya ay nakatali sa space-time ay bloodline technique, kahit na ang pagsira sa sarili ay tumagal ng napakatagal. Alab ng kidlat ng tribulation ay. Agad na sinimulan ni Francis na mangalap ng enerhiya ng tribulation lightning sa kanyang kaliwang mata. Kakrak! Ang twisted tribulation lightning na apoy ay sumabog sa kaluluwa ng isang armadong lalaki, na humadlang sa kanyang pagtatangka na magpasabog sa sarili. Ang Black Destruction Serpent Dragon at Winford ay nagpatuloy sa pag-atake. Tumingin sa mata ng Diyos. Nang matanto ni Francis sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata na ang isang armado ay nasa bingit ng pagpapasabog sa sarili, ginamit niya ang pamamaraan ng blood extracting eye bloodline ng kanyang kaliwang mata.
Sa ilalim ng space-time seal, ang isang armadong lalaki ay mabagal sa pag-iisip tungkol sa paglalagay ng paglaban, na ginagawa siyang mas madaling kapitan sa pag-ataking ito. Kaya naman, dahan-dahang hinayla sa katawan niya ang gininto ang kaluluwa ng isang lalaking may armas. Ang mas mahinang kontrol ng kaluluwa sa katawan ay naging mas maliit ang posibleng pagpapasabog ng sarili. Boom! Bang! Ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon at Winford ang pagkakataong ito para salakayin ang katawan ng isang armadong lalaki na nagdulot ng matinding sugat dito. Ang epekto ng space-time seal ay malapit nang mawala. Nararamdaman ni Francis na ang determinasyon ng isang armadong lalaki na lumaban ay mabilis na lumalakas. Sa huli, nagawa niyang ganap na labanan ang Gaze of the God Eye. Pagkatapos ay bumalik ka sa iyong katawan. Hindi napigilan ni Francis ang tumawa habang pinipigilan niya ang Gaze of the God Eye. Ang isang taong may armas na ito ay nabuhay ng maraming taon, kaya ang kanyang soul intent ay napakalakas. Mas mahirap kunin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang Black Destruction Serpent Dragon at si Winford ay halos tapos nang sirain ang kanyang katawan. Kahit na bumalik ang isang sandata sa kanyang katawan ngayon, mahihirapan siyang gumawa ng isang malakas na pagpapasabog sa sarili. Damn! Hindi ka patatawarin ng Blazing Gold Race. Galit na sigaw ng isang armadong lalaki. Ang kanyang katawan ay wasak at punit-punit na hindi man lang ito nagmukhang tao. Malinaw na naramdaman ni Francis at ng iba pa na ang gininto ang dugo sa kanyang katawan ay mabilis na dumadaloy habang sinusubukan nitong ayusin ang kanyang mga sugat. Kahit na magpasabog ka sa sarili mo, hindi ka magiging banta sa akin. Ang walang pakialam na mga mata ni Francis ay sumilip sa isang armadong lalaki habang siya ay mapaglarong ngumiti. Anong balak mong gawin? Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang isang lalaking may armas. Masyadong matindi ang mga sugat niya. Kahit na sa kanyang bloodline at secret techniques, kakailanganin niya ng ilang oras para makarecover. Ngunit dahil hindi pa nakakagawa ng pagpatay si Francis, malinaw na may pagkakataon pa siyang mabuhay. Maging alipin ko. Ang tono ni Francis ay nagpapahiwatig na walang puwang upang makipag-ayos. Haha, nagdedelusyon ka. Nagangat ng ulo ang isang armadong lalaki at tumawa. Ang espiritual na lahi at ang naglalagablab na gintong lahi ay mga paksayo ng kaaway. Kung sumuko siya kay Francis, sasali siya sa spiritual race. Ang spiritual race ay tiyak na hindi magiging komportable sa kanyang paligid habang ang Blazing Gold Race ay tiyak na gustong alisin ang isang kahihiyan na tulad niya. Ngunit bago pa man matapos magsalita ang isang armadong lalaki. Swish! Napakurap si Francis sa kanyang tagiliran at pinaandar ang kanyang kaliwang mata. Si Francis at ang isang armadong lalaki ay naglaho. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang pare sa ibang dimensyon. Isa itong hanay ng mga bulkan. Sa mga taluktok at sa paligid ng mga bulkang ito, ang malalawak at marilag na mga palasyo ay naitayo. Nasaan ito? Bakit mo ako dinala dito? Sigaw ng isang lalaking may hawak. Hindi niya matindaan na nakakita siya ng ganitong lugar. Ito ay tiyak na dahil ito ay hindi pamilyar na siya ay natatakot. Sa sandaling ito, isang nakakapaso at marilag na presyon ang bumaba. Panginoong Diyos! Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay lumitaw sa tabi ng isang armadong lalaki at magalang na tumingin kay Francis. Ito ay, ikaw ay Panginoon. Diyos! Ang isang armadong lalaki ay tumitig sa pagkabigla sa makapangyarihang Blood Flame Killing Race Patriarch, at pagkatapos ay bumaling siya kay Francis. Bakit nagkaroon ng nakakatakot na ekspertong tulad nito na tinatawag na Francis Lord God? Panginoong Diyos! Ang isang armadong lalaki ay biglang may naisip, at pagkatapos ay tumitig siya sa kaliwang mata ni Francis. Huwag hayaan siyang mamatay, ngunit ang iba ay nasa iyo, casual na utos ni Francis. Oo. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay agad na nagbigay ng mabangis na ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, binalot ng Mar-Angel na enerhiya ang isang armadong lalaki, pinalamig ang kanyang dugo, banal na kapangyarihan, at mga pag-iisip, na naging dahilan upang hindi siya makalaban. Nasaan ang mga bagay na hiniling ko? Tanong ni Francis. Dito.
Ang patriarch na may puting balbas ay gumawa ng isang maliit na pulang bote. Swish! Kinuha ni Francis ang pulang bote at umalis sa Ancient Dream Realm. Ang lugar ng Ancient Desolate Realm of Gods kung saan nag-away si Francis at ang isang armadong lalaki ay nasusunog pa rin ng itim at gintong apoy. Dahil sa nakakatakot na aura at nakakatakot na init, ang ibang nilalang ay natakot na lumapit. Swish! Biglang lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon. Tama si Master. May tao talaga. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mabilis na umalis. Habang nakikipaglaban sa isang armadong lalaki, nakita ni Francis sa kanyang kaliwang mata ang iba pang miyembro ng Blazing Gold Race. Malamang lahat sila ay nasasakupan ng lalaking ito. Ito ang dahilan kung bakit inilipat ni Francis ang labanan sa space-time robe. Upang panatilihing nakatago ang ilan sa kanyang mga trompeta. 4 na tao ang nakatago sa malayong perimeter ng lugar na ito na puno ng apoy. Sino ang lalaking nakaitim na iyon? Hindi ito si Francis at hindi ito ang sinaunang Diyos ng ating lahi. Pagkatapos niyang makalayo sa lugar, lumabas si Francis mula sa space-time robe. Isinuot niya ang kanyang puting belo na sombrero at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ano ang nangyayari sa espiritual na lahi? Ungol ni Francis. Habang siya ay dumadaan sa mga paksayo na nasa ilalim ng kontrol ng espiritual na lahi, napansin niya na ang kapaligiran ay abnormal na tensyon. Makalipas ang halos 1 buwan, bumalik si Francis sa spiritual race. Bumalik na si Francis. Ang hitsura ni Francis ay nagdulot ng kaguluhan sa mga worker disciple, periphery disciple, at inner disciple region. Francis, sa hinaharap, huwag kang umalis ng mag-isa. Isa kang henyo na binabantayan ng buong Zilling Zone. Maraming paksayon ang maaaring sumubok na patayin ka. Sa kalangitan, agad siyang pinagalitan ng ilang sinaunang Diyos ng lahing espiritual. Nalaman lang nila na umalis si Francis nang malaman nilang nagpakita siya sa Life Sacred Land. Francis, 1 buwan mula ngayon, ang spiritual race ay mamamahagi ng pure spirit sacred water. Nakalusot ka lang, kaya ang sacred water na ito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito, dahan-daang sabi ng Ancient God Floating Spirit. Naiintindihan ko. Sa casual na komentong ito, bumalik si Francis sa kanyang tirahan. Mukhang hindi niya tinanggap ang imbitasyon ng Life Sacred Land. Nagpalitan ng tingin sa katahimikan ng Ancient God Elders. Nang malaman nila na si Francis ay lumitaw sa Life Sacred Land, ang una nilang reaksyon ay isipin na si Francis ay nagtaksil sa espiritual na lahi at piniling sumali sa Sacred Land, ngunit ang resulta ay nagulat sila. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, naghahanda si Francis na puntahan si Angelica, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na mayroong isang hanay sa paligid ng kanyang palasyo. Malinaw na si Angelica ay nag-iisa. Swish! Inilabas ni Francis ang maliit na pulang bote. Nagtataka ako kung ano ang epekto ng dugo ng Blood Flame Killing Race. Inip na binuksan ni Francis ang takip, nagbuhos ng kaunting dugo, at ipinahid ito sa kanyang braso. Si Francis ay nagsimulang maglinang na nagpapalipat-lipat ng Ancient Blood Devil Son bloodline upang makuha at pinuhin ang dugong ito. Kakrak! Kaagad, ang kulay dugo na apoy sa katawan ni Francis ay naging doble ang laki. Ang mga dagwang apoy na ito ay namimilipit at namilipit na parang naglalaban at nakikibaka. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dugo sa braso ni Francis ay ganap na nawala, kung saan iminulat niya ang kanyang mga mata. Napakakaunti, ngunit ang aking bloodline ng Ancient Blood Devil Son ay nagawang umaban sa 10 lugar. Walang maraming uri ng dugo na maaaring makuha ng kanyang sinaunang linya ng dugo, ngunit ang dugo ng Blood Flame Killing Race ay isa sa kanila. Tama. Malapit nang ipamahagi ng spiritual race ang pure spirit sacred water. Biglang naalala ni Francis, kahit na hindi pa rin niya alam kung ano ang pure spirit sacred water na ito. 1276. Walang alam si Francis tungkol sa pure spirit sacred water, kaya maaari na lang siyang magtanong sa iba. Hindi niya kilala ang maraming pangunahing disipulo, kaya hinanap niya ang panloob na disipulo na si Panhaw. Kapatid na Hanford, ano ang bagay na hinanap mo ako?
Medyo maingat na tanong ni Panhaw. Ang pagbangon ni Francis upang maging pinakamatalino na henyo ng espiritual na lahi ay nagbigay inspirasyon sa Panhaw. Alam niya na may malawak na agwat sa pagitan niya at ni Francis. Ano ang alam mo tungkol sa purong espiritong sacred water ng espiritual na lahi? Tanong ni Francis. Ang pure spirit sacred water ng spiritual race ay pinakamahusay na kunin pagkatapos ng isang tagumpay. Direktang pumasok ka sa rank 6 nanograms heavenly divine realm, kaya ang epekto ng pure spirit sacred water sa iyo ay dapat na ilang beses sa normal na epekto. Nagsimulang ipaliwanag ni Panhaw ang mga bagay kay Francis. Sa buod, ang pure spirit sacred water ay may kakayahang patatagin ang mga divine stage at linisin ang banal na kapangyarihan, pati na rin ang pagpapaalis ng mga dumi mula sa katawan. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang ang kanyang saloobin ay napunta mula sa kawalang interes sa matinding interes sa pure spirit sacred water. Kung maaari siyang uminom ng pure spirit sacred water pagkatapos ng bawat breakthrough, halos mapapatatag niya kaagad ang kanyang cultivation level. Ito ay magiging isang napakalaking biyaya sa kanyang pag-unlad. Ang bawat pangkat ay may sariling natatanging mapagkukunan. Ang purong espiritu ng espiritual na lahi na banal na tubig ay katumbas ng buhay na sacred lands pools of life, na hindi matatagpuan saan man. Si Francis ay nakabuo ng mas malalim na pag-unawa sa paksang ito. Sa totoo lang, ang pamamahagi ng pure spirit sacred water ay orihinal na 5 taon na ang lumipas, ngunit ito ay inilipat, patuloy ni Panhaw. Sa orihinal, ang pure spirit sacred water ay ipinamamahagi tuwing 10 taon. Gayunpaman, ang pamamahagi ay inilipat sa oras na ito, na ang dahilan ay malamang na si Francis. Si Francis ay naging isang rank 6 true god sa isang pagkakataon, na napakalaking hakbang. Higit pa rito, tumanggi si Francis na maging isang disipulo ng mga nakatataas na echelon ng espiritual na lahi, at ang espiritual na lahi ay natakot na, kung walang master, si Francis ay magiging nagmamadaling umabant na ang kanyang pundasyon ay hindi matatag, na sayang ang kanyang talento at potensyal. Kaya, ang pamamahagi ng pure spirit sacred water ay inilipat pataas. Ngunit dahil maaga itong ipinamamahagi, mas kaunting mga lugar ang magagamit para sa pamamahagi. Tumango si Francis. Medyo maayos ang pakikitungo sa kanya ng spiritual race. Hindi walang kabuluhan ang pagtanggi niya sa imbitasyon ng Life Sacred Land. Hindi nakakagulat na lahat sila ay nag-iisa. Nagpunta si Francis upang hanapin sina Dayan at Yulong, ngunit sila ay nasa hiwalay din. Siguro kung makakakuha pa ba ako ng anumang pure spirit sacred water. Umiling si Panhaw at bumantong hininga. Ang pure spirit sacred water ay para lamang sa mga disipulo ng spiritual race sa pagitan ng rank 4 at rank 7, ngunit si Panhaw ay isang rank 3 true god lamang. Wala man lang siyang karapatang lumaban ng pwesto. Kung masipag kang magsasaka, tiyak na makukuha mo ito. Tinapik ni Francis ang balikat ni Panhaw. Manam. Mahigpit na tumango si Panhaw. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-chat, napagtanto niya na si Francis ay siya ring Francis. Kahit tumaas na ang kanyang katayuan, ganoon pa rin ang pakikitungo niya kay Panhaw. Inaasahan ko ang araw kung saan ikaw ay papasok din sa hanay ng mga pangunahing disipulo. Same time na sinabi ni Francis at pagkatapos ay kumuha ng ilang kultibasyon na kayamanan. Tumango si Panhaw. Dati, hindi siya masyadong motivated na mag-cultivate. Ngunit ang kahangahangang pagkilos ni Francis ay nagbigay liwanag sa kanyang determinasyon, at siya ay kasalukuyang nagsusumikap sa paglilinang. Ito. Tuwang-tuwa si Panhaw na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang cultivation treasures na kinuha ni Francis ay para sa rank 5 true gods at pataas, at maging ang rank 6 true gods ay makikinabang ng malaki sa paggamit nito. Kahit na ang isang panloob na disipulo na tulad niya ay hindi maaaring makuha ang kanyang mga kamay sa gayong mga mapagkukunan. Nagkwentuhan pa ng kaunti ang dalawa bago naghiwalay ng landas. Si Panhaw ay nagmamadaling bumalik at mag-cultivate habang si Francis ay nagplano na tingnan ang paligid ng spiritual races All Spirit Hall. Ang All Spirit Hall ay kung saan iniimbak ng spiritual race ang mga diskarte at kasanayan nito.
Ngayon na siya ay isang sinaunang Diyos, si Francis ay hindi pa nakakahanap ng pamamaraan na angkop para sa kanya. Sa sandaling lumitaw siya, isang tagapag-alaga na elder ang nagpakita at sinabi kay Francis na kailangan niyang makipagpalitan ng mga kontribusyon para sa mga diskarte ng espiritual na lahi. Si Francis ay nakagawa ng mga misyon bilang isang periphery disciple, kaya medyo pamilyar siya sa mga kontribusyon na puntos. Gaano karaming mga puntos ng kontribusyon ang kinakailangan upang ipagpalit para sa isang pamamaraan na angkop para sa isang sinaunang Diyos? Tanong ni Francis upang makakuha siya ng ideya sa mga gastos. 100,000 hanggang 200,000. Ang mga salita ng tagapag-alaga na elder ay nagpagulo sa isip ni Francis. Agad na umalis si Francis. Ang mga contribution puntos na naitayo niya bilang isang periphery na disipulo ay umabot lamang sa humigit kumulang 100. Bagamat isa na siyang pangunahing disipulo at maaaring makakuha ng mas mataas na antas ng mga misyon na nag-aalok ng mas maraming puntos ng kontribusyon, ang pagkuha ng higit sa 100,000 ay mangangailangan ng hindi kapani-paniwalang tagal ng oras. Ang All Spirit Hall ay nagkataon na mayroong isang pamamaraan na naglilinang sa 5 elemento at maaaring hayaan ang isa na makapasok sa antas ng Panginoon ng Diyos. 500,000 puntos ng kontribusyon. Ang tagapangalagang elder ay nagmensahe kay Francis habang siya ay aalis. Isang pamamaraan na maaaring hayaan ang isa na makapasok sa antas ng Panginoong Diyos. 500,000. Agad na naintindihan ni Francis at nag-click sa kanyang dila. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kahalaga ang isang angkop na pamamaraan ng paglilinang ng sinaunang Diyos. Ang mga ordinaryong lamang ay nagkakahalaga ng 100,000 ilang mga kontribusyon na puntos, ngunit isa lamang ang kanilang dadalhin sa rank 9 sa pinakamaraming. Ang mga pamamaraan na maaaring linangin hanggang sa antas ng Diyos Panginoon ay halos hindi mabibili ng salapi. Walang nagmamadali. Kakapasok ko lang sa rank 7. May oras pa ako para maghanap ng teknik, walang magawang sabi ni Francis. Pagbalik sa kanyang tirahan, inactivate niya ang defensive array ng palasyo at pumasok sa space-time robe dimension. Hindi ako nagmamadaling itaas ang aking cultivation. Magsikap tayo sa pagpapabuti ng aking layunin na enerhiya. Nagdesisyon si Francis. Marami siyang intent. Ang mas malakas ay ang 5 elements, wind, lightning, at space-time intents. Sa kanyang mga intent, tanging metal, lightning, at space ang nakaabot sa level 5. Ang natitira ay nasa ika-4 na antas, habang ang kanyang layunin sa oras ay talagang nasa tuktok lamang ng ika-2 antas. Naglabas si Francis ng maraming 5 elements intent crystals para maunawaan ang 5 elements intent habang ginamit niya ang space-time robe para linangin ang space-time intent. Iyon ay panloob na pag-unawa. Sa panlabas, ginamit ni Francis ang dugo ng Blood Flame Killing Race para palakasin ang kanyang bloodline ng Ancient Blood Devil Son. Makalipas ang halos 100 araw, tinapos ni Francis ang kanyang paglilinang. Ang 5-element intent at wind lightning intent ay itinaas lahat sa level 5 habang ang time intent ko ay tumaas sa level 3. Si Francis ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta. Sa lahat ng 5 sa 5 elemento ay umabot sa level 5, ang kanyang lakas ay nabigyan ng malaking tulong. Siyempre, ang kanyang intent energies ay mabilis na nadagdagan lalo na dahil ang kanyang cultivation ay napakataas. Mula nang siya ay nakalusot, hindi na siya gumugol ng maraming oras na itaas ang mga antas ng kanyang mga intent. Halimbawa, kung pipiliin ni Francis na unawain ang anumang ordinaryong layunin, kakailanganin niya lamang ng ilang araw upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman. Ngayon dapat ang araw na ipamahagi ang purong espiritong banal na tubig. Umalis si Francis sa kanyang palasyo. Kuya Francis, sa wakas nakalabas ka na. Ngayon ang araw na ipamahagi ang Pure Spirit Sacred Water. Hinihintay na siya ni Angelica sa labas. Ang mag-asawa ay pumunta sa gitnang plaza ng Core Disciple Region. 4 na round fighting stages ang itinakda sa plaza. Maraming mga alagad ng lahing espiritual ang natipon sa paligid ng bawat isa. Tingnan mo, sina Francis at Angelica. Nainggit ako. Isang mahuhusay na lalaki at isang magandang babae. Ito ay isang perpektong tugma.
Ang pagdating nina Francis at Angelica ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Si Francis ang pinakamatalino na henyo ng spiritual race habang si Angelica ang number 1 beauty ng spiritual race. Siya rin ang pinakatalentadong babaeng disipulo ng espiritual na lahi. Ang ilang mga panloob na disipulo ay labis na naiinggit at humahanga sa mag-asawang ito. Tiningnan ng ilan sa malalakas na core disciple si Francis na may malamig na tingin ng puot. Ang kanyang lakas ay hindi maarak. Tanging ang tunay na Diyos na si Norwin at ang tunay na Diyos na si Gustav, mga taong nakipag-away kay Francis, ang tumanggap sa kanya ng may malalim na paggalang. Siya si Francis. Malamig na tumitig ang nakatatandang kapatid ni Jinwei na si Jin Kun. Gusto niyang makahanap ng pagkakataon na hamanin si Francis kanina, ngunit hindi pa umuwi si Francis. At sa patimpalak na ito para sa Pure Spirit Sacred Water, ang kanyang paglilinang ay hindi katulad ng kay Francis, kaya hindi sila magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Francis. Siya ang naging rank 6 True God sa isang pagkakataon. Isang gwapo at may yelong mukha na binata ang bumaril kay Francis nang walang pakialam na sulyap. Ano? Hindi rin iniisip ng Ancient God Ice Origin ang pag-atake sa kanya, di ba? Biro ng isang rank 7 Ancient God of the Spiritual Race. Ang ibang mga tao sa lugar ay agad na nagpanting ang kanilang mga tainga. Ang Ancient God Ice Origin ay ang pinakamalakas na kababalaghan ng huling henerasyon. Siya ay naging isang rank 7 Ancient God, ngunit kayanan niyang talunin ang mga ordinaryong Ancient Gods of the Spiritual Race. Ang spiritual race ay naglagay ng mataas na pag-asa sa Ancient God Ice Origin, at dati, isa siya sa mga eksperto na may pinakamataas na pagkakataon na makuha ang kamay ni Angelica. Nako, kahit ang isang tulad ng Ancient God Ice Origin ay sinalubong ng tahasang pagtanggi mula kay Angelica. Ngayon, ang lalaking pinabura ni Angelica ay direktang pumasok sa rank 6 at naging pinakamalakas na henyo sa kasaysayan ng spiritual na lahi. Lahat ng nasa ilalim ng sinaunang Diyos ay isang langgam. Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay buong pagmamalaking ipinahayag. Talagang 5 star na paksayon ito. Mayroong hindi bababa sa 10 rank 7 Ancient Gods dito. Sinuri ni Francis ang rank 7 Ancient Gods sa paligid ng 4 na yugto ng pakikipaglaban. Ang mga sinaunang Diyos na ito ay bata pa. Ang espiritual na lahi ay malamang na mayroon ding ilang sinaunang Diyos na hindi na mga disipulo at natural na walang karapatang makipagkompetensya para sa purong espiritong banal na tubig. Damn! Hindi tayo pinapansin ng batang ito. Sa yugto ng rank 6 True God, isang Aztec na kabataan na may malaking katawan at makapal na mga braso ang nagreklamo. Si Francis ay isang rank 6 True God, ngunit pagdating niya, pumunta siya upang suriin ang yugto ng rank 7 Ancient God. Naniniwala ang rank 6 True Gods na ito na hindi sila sineseryoso ni Francis. Ilang sandali pa, dumami ang mga alagad ng lahing espiritual na lumitaw sa plaza. Halos lahat ay naririto, na ang tanging exception ay ang napakaliit na bilang ng mga tao na nasa labas ng misyon at hindi nakabalik. Itong pamamahagi ng Pure Spirit Sacred Water ay maaga, kaya ang bilang ng mga available na pwesto ay nahati na. Gawin nating lahat ang ating makakaya, biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses sa hangin. Agad na tumahimik ang lahat ng naroon. Ang elder na namamahala sa patimpalak na ito ay isang prestihiyoso at iginagalang na elder ng espiritual na lahi. Napakalakas din niya. Siyempre, palihim pa ring nanunood sa paligsahan na ito ang natitirang bahagi ng spiritual race sa itaas na antas. Pagkatapos ng patimpalak na ito, mayroon akong isa pang bagay na iaanunsyo. Mataimtim na ipinahayag ng sinaunang Diyos Elder. Agad na nagsimulang mag-isip ang mga tao. Hindi maliit na bagay kung ito ay ipahayag sa harap ng napakaraming mga disipulo ng espiritual na lahi. Ngayon, hayaan ang Pure Spirit Sacred Water Contest. Magsimula! Ang mga tao ay agad na nagsimulang mag-boss sa Saturday. Ang lahat ay nahihirapang pigilan ang kanilang kaguluhan. Swoosh! 4 na matanda ang biglang namahaji sa 4 na yugto ng labanan. Bago magsimula ang mga laban, ang mga kalahok sa bawat yugto ay kailangang gumuhit ng palabunutan.
Ngayon, simulan ang labanan ayon sa bilang na iyong iginuhit. Ang bawat tao ay kailangang makipaglaban sa iba. Sa huli, ikaw ay mairaranggo ayon sa bilang ng mga tagumpay. Halos hindi pa nagsasalita ang officiating elder nang umakyat sa entablado ang isang astig na kabataan. Sino ang una kong kalaban? Bilisan mo at bumangon ka dito. Pinagmamasdan ng kabataan ang mga tao na may mapagmataas na mga mata habang siya ay umuungal. Hindi ko akalain na si Benjo ang magiging numero 1. Siguro kung sino ang kalaban niya. Ito ay isang kalamidad para sa kanila. Nagsimulang mag-chat ang mga tao sa ibaba. Si Benjo ay ang pinakamataas na rank 6, isa sa pinakamalakas na kakompetensya sa yugtong ito. Swish! Si Francis ay lumitaw sa tapat ng Benjo. Agad na tumahimik ang karamihan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.